Kabanata 1281 hanggang 1290. Kabanata 1281 Mataas na banal na tao sina Alden Baxter at Leonidas King ay nagtungo upang pagsamasamahin ang kanilang mga antas ng cultivation, habang si Yusuf Zoc ay patuloy na umupo at nagsimulang kumain muli ng mga banal na peach. Kailangan niyang makamit ang katayuan ng isang mababang Diyos sa langit dahil kapag siya ay naging isang mababang Diyos sa langit, ang pormasyong itatayo niya ay tiyak na makakapagtanggol sa mga hari ng Diyos na mataas ang antas. Total, noong siya ay isang mababang antas na banal na tao, ang kanyang porma sayon ay kayang tiisin ang lobo ng nyebe na katumbas ng isang gitnang Diyos sa langit. Kaya, hanggat ang kanyang cultivation realm ay umaabot sa lower heavenly God, ang formation ay kayang labanan ang isang mid-level God King. Kaya, dapat siyang maging makapangyarihan. Siyempre, alam din niya na para umangat mula sa isang intermediate divine person tungo sa isang advanced divine person, at maging sa isang lower heavenly God, malamang nakakailanganin ang napakaraming divine peach. Bagamat ang mga divine peach ay sukdulang kayamanan, isa sa 4 na pinakadakilang kababalaghan ng heavenly realm, at mahirap makuha, tila hindi naman ito gaanong kapakipakinabang sa kanya, hindi kasing halaga ng nararapat. Isa-isa niyang kinain ang mga divine peaches, at di nagtagal ay umabot na siya sa bilang na 18, ngunit kahit na matapos niyang kainin ang pang-18, ang kanyang energy core ay hindi masyadong naging agresibo. Ang dagat ng enerhiya ay nagbabago tungo sa energy core, na siyang embryonic form ng kanyang kakaibang mundo, kaya paano magiging sapat ang 18 divine peaches? Lingid sa kanilang kaalaman, sina Leonidas King at Alden Baxter ay nakayuko na hindi kalayuan kay Yusuf Zoc, dahil medyo nagdududa sila sa sinasabi ni Yusuf. Hindi sila makapaniwalang makakakain si Yusuf ng 18 banal na mga peach nang hindi sumasabog ang kanyang katawan, kaya nagkunwari silang nagsasanay ng cultivation at pinagmasdan mula sa malayo kung kailan nagsimulang kumain si Yusuf ng mga peach. Gayunpaman, habang nagsisimulang kumain si Yusuf ng sunod-sunod na mga mailakoten, lalong lumawak ang kanilang mga bibig hanggang, pagkatapos ng 18 mga mailakoten, nagtinginan sila na parang mga tanga, at nakipag-usap sa banal na sense, anong klaseng halimaw ang ating amo? Sabi ni Leonidas King, isang napakalaking halimaw, ang nangungunang napakalaking halimaw sa libu-libong mundo. Siya ay mas banal kaysa sa mga banal na persona. Tingnan mo lang, sa araw na lilipat ang ating kuya sa langit, panahon na para sa isang bagong panahon sa kaharian ng langit. Oo, nakakatakot talaga. Nakakain na siya ng 22 ngayon, manghang sabi ni Alden Baxter. At isa pa, ang pangalan ng kuya natin ay Yusuf Zoc, hindi lang basta kumakalansing, nakikipaglaro pa siya sa atin. Natatawang sabi ni Leonidas King. Alam ko na yan noon pa, sabi sa akin ng mga asawa ng mga kapatid natin, hehe. Siguradong ang ating kuya ay isa ring namumunong presensya sa kanilang immortal realm. Sabi ni Leonidas King. At bakit naman hindi siya magiging ganoon? Malamang na kayang tahakin ng ating malaking amo ang napakalawak na kalawakan ng sansinukob. At napansin mo ba, simula nang sundin natin ang ating malaking amo, nagsimula nang pumanig sa atin ang kapalaran. Sino pa ba ang makakamit ang katayuan ng isang mababang Diyos sa langit sa loob lamang ng 4 na oras? Bumantong hininga si Alden Baxter. Tama, dahil kasama natin si kuya, walang hangganan ang kinabukasan natin. Kaya magtrabaho tayo ng husto, ikatlong kapatid. Paulit-ulit na tumanggo si Alden Baxter, Ma'am, pangalawang kapatid, kung magkakaisa tayong 3 magkakapatid, uukit tayo ng malawak na kalangitan. Ilan na ba ang nake ni kuya ngayon? Tanong muli ni Leonidas King. 38. Ilan sa kabuuan? 729. 2 ang bawat isa sa atin, kaya ang ating kuya ay may 725. Tingnan natin kung ilan ang makakain niya bago siya pumunta sa susunod na yugto, para siyang isang hukay na walang katapusan. Oo, mas matako pa kaysa sa isang matakon na halimaw. Di nagtagal, nakakain na si Yusuf Zoc ng 108 mailakoten, at pagkatapos ng 4 na oras pa, nakakain na siya ng 360. Nang kinakain ng 607 peach, sa wakas ay nanginig ang katawan ni Yusuf. Kasunod nito, ang kanyang mga buto ay lumikha ng mga kaluskos, at isang malakas na bagzo ng hangin ang sumabog, tinangay sina Alden Baxter at Leonidas King palayo,
at nagpabagsak sa kanila sa lupa. Diyos ko! Nakangiting sabi ni Alden Baxter, sa wakas ay nakamit ko na ang katayuan ng Advanced Divine Person. Pero hindi ba't masyadong kakaiba itong Advanced Divine Person na ito? Isang bagzo lang ng alon ng chi ay tinangay ako palayo, isang mababang Diyos sa langit. Ako ay isang mababang Diyos sa langit, at siya ay isang mataas na banal na persona lamang. Nakaramdam din ng kilabot si Leonidas King, nasaan na ba itong isang Advanced Divine Person? Siya ay halos isang Diyos sa gitnang langit. Yung bagzo ng hangin kanina lang, natatakot ako na halos kapantay na iyon ng isang Middle Heavenly God. Tiyak na matatalo ng kasalukuyang lakas ng boss ang isang Middle Heavenly God. Noong siya ay isang lower level Divine Person, kaya niyang pumatay ng mga Advanced Divine Person. Ngayong nakakain na siya ng 625 Divine Peaches at nakamit na ang status na Advanced Divine Person, natatakot ako na kahit ang mga Middle Heavenly Gods ay maaaring hindi niya katapat. Hay, biglang huminga ng malalim si Yusuf Zok. Kinailangan niya ng 607 Divine Peaches para makamit ang status na Advanced Divine Person. Isang kalaliman, isang malawak na kalaliman, ang kanyang niwan ay nakakatakot at napakabangis. Boss, nakakatakot ka naman, ano ba ang gamit ng niwan mo? Tanong ni na Alden Baxter at Leonidas King habang tumatakbo palapit. Hindi ko rin alam, sagot ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti, kung gagamitin natin ang conversion ratio na ito, natatakot ako na kakailanganin ko ng ilang libo, marahil ay 10,000 Divine Peaches para makamit ang katayuan bilang Lower Heavenly God. Nako, para sa pamilyang Goodman, mahigit 1 bilyong taon ang kailangan para makakuha ng siyam lang, ilang taon kaya para makakuha ng 10,000 libo. At kailangan mo ng 10,000 libo para lang makamit ang katayuan bilang mababang Diyos sa langit. Diyos ko, ikaw ba ay, tao ka ba talaga? Tila medyo natatarante si Alden Baxter. Kumakain ng 10,000 Divine Peaches. Kayanin kaya ito ng mga Diyos na hari? Kaya ba ito ng mga banal na emperador? Natatakot ako na walang makakahawak nito. Kuya, kung magdesisyon kang magtanim muli ng mga Divine Peaches, ipinapayo ko sa iyo na itanim ang mga ito sa Jade Sea. Kung hindi, magpapakita ulit si Lara, at makakaakit iyon ng mga lobo. Payo ni Leonidas King. Oo, tiyak na pupunta ang mga tao kung gagawin natin ito rito, kaya pumasok tayo sa Blue Sea at Cloud Sky, paulit-ulit na tango ni Alden Baxter. Sa totoo lang, gusto kong akitin ang toro rito. Nakangiting sabi ni Yusuf Zok, plano ko munang mag-level up sa Lower Heavenly God, saka mag-iingay. Pagdating ng panahong iyon, darating si Zayden Newton mula sa Breakback Mountain, at mahuhuli natin siya sa isang iglap. Pero isa siyang banal na hari, paano mo siya mabibihag? Tanong ni Alden Baxter. Kung magiging isang Lower Heavenly God ako, kasama ang mga formations, ang aking Divine Arrow, ang Universe Staff, at isang sekretong sandata, sa tingin mo ba ay matatalo natin ang isang Divine King? Nakangiting tugon ni Yusuf Zok. Huminga ng malalim si Leonidas King, hindi pa kasama ang sekretong sandata, dahil lang sa mga magic treasures na ito at sa iyong personal na lakas sa pakikipaglaban, natatakot akong kahit ang mga mid-level God Kings ay maaaring hindi ang iyong katapat. Kaya, patuloy akong gagawa ng ingay sa hinaharap, lilikha ng mga bahaghari sa kalangitan, hahayaan ang mga kaaway na maghatid ng kanilang sarili sa ating pintuan. Kung gayon, maaari nating gawing alipin ang mga maaaring maging alipin, at patayin na lang ang mga hindi maaaring maging alipin. Ito rin ang magbibigay daan sa atin upang palakasin ang ating mga sarili at bumuo ng reputasyon. Pinili ko noong una ang lupaing ito sa Hilagang Kanluran dahil kakaunti ang mga eksperto rito, at ang iilang iyon ay nasa antas ng Diyos Hari lamang. Kaya kahit pa gumawa ako ng malaking ingay dito at pumatay ng ilang God King, ang iba pang mga Divine Emperor na naghahanap ng gulo ay kailangang maglakbay ng ilang araw, at sa panahong iyon ay matagal na akong wala. Dito, magagamit natin ang mga lokal na bandido at ang gobyerno para sanayin ang ating mga sarili, para mas maging matatag tayo. Kapag sapat na ang ating lakas, magkakaroon tayo ng kabisera para makipagsapalaran sa gitnang rehiyon, at pagkatapos ay aalis. Boss, pinapainit mo ang ulo ko. Napabuntong hininga si Alden Baxter at sinabing, nakikinig ako sa iyo, gagawin ko ang anumang sabihin mo.
Ako rin, kuya, ay malayang magbibigay ng iyong mga utos, at gagawin ko ang aking makakaya. Matatag na pahayag din ni Leonidas King. May isang bagay nga akong kailangan mong gawin. Nag-isip sandali si Yusuf Zok, kayo na ngayon ay mga mababang Diyos sa langit at mayroon ng lakas sa pagtatanggol sa sarili, kaya tulungan ninyo akong gumawa ng isang bagay. Ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat ilantad ang inyong mga sarili, dapat kayong maging maingat, at dapat ninyong ilihim ito. Ano yun? Agad na napatayo ang dalawa. Mayroon pa akong 100 divine peaches dito. Bawat isa sa inyo ay kumuha ng 50 at tumungo sa lungsod ng Guardia o iba pang mga bayan. Ipalaganap ang mensahe na ipinagpapalit natin ang mga banal na peach para sa mga heavenly patching stones. Sino man ang may heavenly patching stones, maaari tayong makipagpalitan sa divine peaches, kahit ano pa ang presyong ihingi nila, kahit 100 divine peaches para sa isang heavenly patching stone, dapat mo itong tanggapin. Batong pangpatch sa langit. Ano iyon? Huwag mo nang isipin kung ano man iyon, malaking tulong ito para sa aking cultivation, basta't marami tayong heavenly patching stones, kaya ko talaga kayong isama sa gulo ng 8 malalaking pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1282 ang lakas ng isang palaso. Nagwakas ang himala ng bundok Kunlun na si Big Bot. Dahil ang mga kayamanang lumitaw ay ninakaw ng mga tulisan ng Breakback Mountain, wala nang masyadong nagbigay pansin sa Kunlun Mountain. Total, ang bundok Kunlun ay walang gaanong reputasyon, ni wala itong tirahan ng mga kilalang eksperto. Umalis sina Leonidas King at Alden Baxter, nangakong hindi babalik hanggat hindi nila natatagpuan ang heavenly patching stone. Ipinagkaloob ni Yusuf Zok ang kanilang kapalaran, kaya tunay nilang nais tulungan si Yusuf Zok na mahanap ang heavenly patching stone. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yusuf Zok na ipagpatuloy ang kanyang paglilinang o pagtatanim ng mga kayamanan, sa halip, sinimulan niyang gumawa ng mga God Dragon Arrow. Tama, ang mga palasong gawa sa Divine Dragon Wood ay kayang magpasabog ng araw. Gaano katikot at kalakas ang mga God Dragon Arrow na ito? Bukod dito, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang shooting god bow, naisip pa niya na ang shooting god bow na ito ang maaaring mismong pana at palaso na ginamit ni Hao Yi para patumbahin ang araw. Kaya naman, si Yusuf Zok, sa paghahangad na palakasin ang sarili niyang lakas at magkaroon ng isang bagay na nakapagliligtas buhay, ay nagsimulang umukit ng mga God Dragon Arrow. Ang puso ng God Dragon Tree ay napakatigas at napakalamig sa paghawak, ngunit ang pinaka-nakakakilabot na aspeto ay ang pagkakaroon nito ng chaotic power. Tunay nga, ang dahilan kung bakit kayang barilin ng God Dragon Arrow ang araw ay dahil sa magulong kapangyarihan sa loob nito. Kayang lipulin ng magulong kapangyarihang ito ang lahat ng bagay dahil ang lahat ng bagay ay nagmula sa kaguluhan. Inabot ng buong 6 na buwan at napakalaking pagsisikap para kay Yusuf Zok na makagawa ng kahit isang palaso mula sa isang heartwood. Napakatigas ng heartwood kaya't 6 na buwan niya itong inukit gamit ang iba't ibang magic treasures. Kaya ba talagang pasabugan ng nag-iisang palasong ito ang napakalaking araw na iyan? Nang matapos ang unang palaso, pinaglaruan ito ni Yusuf Zok, dahil sa hindi makapaniwala. Sa kabila ng presensya ng chaotic power, napakalaki ng sikat ng araw. Paano kaya ito mapapatay ng isang palaso lang? Nagsimula siyang magduda sa mga sinaunang alamat, dahil natuklasan niyang hindi ito kapanipaniwala. Kahit malakas ang palaso, malayong-malayo ang ideya na sisikat ito sa araw. Subukan ko ba? Biglang may pumasok na inspirasyon kay Yusuf Zok, at lumitaw sa kanyang kamay ang shooting god bow. Ang shooting god bow ay dati nang nagdala sa kanya ng walang katapusang mga sorpresa, na kayang pasabugan kahit ang isang intermediate divine person gamit ang isang palaso. Ngayong narating na niya ang kaharian ng isang advanced divine person, kung mag-iipon siya ng enerhiya para sa isang palaso, kahit ang isang lower o middle heavenly god ay agad niyang mapapatay. Kahit na maharap sa isang Diyos sa langit na nasa itaas, natatakot ako na hindi nila matitiis ang lakas ng aking 3 palaso. Punong-puno ng kumpiyansa si Yusuf Zok. Ito ang kanyang kabisera, ang kanyang husay sa pagtahak sa mundo sa hinaharap. Subukan natin. Hinawakan niya ang palaso sa isang kamay, hinayla ang pana gamit ang kabila, at inilagay ang palaso sa pana. Gayunpaman,
Sa sandaling dumampi ang Sacred Dragon Arrow sa bowstring ng hindi pa kumikinang na shooting god bow, bigla itong sumabog na may maliwanag na Edmund Frost at naglabas ng isang umuugong na tunog, na parang nabuhayan. Pagkatapos, ang Sacred Dragon Arrow at ang shooting god bow ay perpektong nagtugma, at naging iisang nilalang. Kahit sa shooting god bow, isang napakalakas na kapangyarihan ang kayang wasakin ang langit at lupa, na siyang dahilan kung bakit walang gaanong halaga ang lahat ng iba pa. Buzz, nagsimulang manginig ng husto ang kawalan, ang mga pagyanig ng makalangit na daw. Tunay nga, nang maging isa ang pana at palaso, naging dahilan ito upang umalangaw-ngaw at magkasundo ang makalangit na daw. Sa sandaling iyon, ang shooting god bow ay kumakatawan sa heavenly daw. Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zok sa hindi makapaniwala, hindi niya kailanman maisip ang ganito kagandang tanawin ng magsama ang shooting god bow at god dragon arrow. Hahaha, kung gayon hayaan mong subukan ko ang iyong kapangyarihan. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, at sa isang mahinang tapik ng kanyang daliri sa paa, sumugod siya paakyat sa tuktok ng bundok Kunlun, nakatingin sa direksyon ng bundok Breakback. Sa katunayan, ang Breakback Mountain ay napakalayo mula sa kanyang lokasyon, hindi bababa sa kalahating araw na paglalakbay, o hindi mabilang na milyon-milyong milya ang layo. Pero sa sandaling ito, hindi lang tumaas ang kanyang cultivation level, kundi na-activate na rin niya ang Eye of Heaven, kaya malinaw niyang nakikita ang lahat sa Breakback Mountain, maging ang mga galaw sa loob ng formation, ang mga bandidong nagbabarena, at iba pa. Ito ang nagawa ng Eye of Heaven, na kayang tumagos sa lahat ng bagay kapag na-activate na. Breakback Mountain, ikaw ang magiging pagsubok sa lakas ng aking mga divine arrows. Si Yusuf Zok ay yung tipo ng mapaghiganti at mapang-uyam na maaalala ang bawat hinaing. Ninakaw ni Dale Newton ang prutas na nakatadhana para sa kanya, at kahit wala siyang pakialam sa partikular na prutas na iyon, hindi niya matiis ang pakiramdam na wala siyang magawa kapag inaapi. Kaya, gagamitin niya ang Breakback Mountain upang subukan ang lakas ng kanyang palaso na kayang magpasabog ng araw. Sige, kasabay ng mahinang pagbitaw ng kanyang daliri, isang malakas na tunog ang lumabas mula sa shooting god bow, kasunod ang pag-ungol ng god dragon arrow sa paglipad, na agad na naglaho. Kuwit, samantala, sa labas ng Majestic Palace sa Breakback Mountain, 9 na pinuno ang umiinom at pinapanood ang pagsasanay ng mga bandido. Sa sandaling iyon, pinag-uusapan pa rin ng 9 na pinuno kung paano, 6 na buwan na ang nakalilipas, ang ikatlong kapatid na si Dale Newton ay nagdala ng 9 na bunga ng tadhana. Gamit ang mga prutas na ito, kahit hindi sila makaangat sa ranggo, tiyak na tataas ng husto ang kanilang mga cultivation level. Pangatlong kapatid, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo dati, kaya magpapasalamat na ako sa iyo ngayon at mag-toast para sa iyo. Itinaas ni Kasede ang kanyang tasa. Pangatlong kapatid, mahusay ang ginawa mo 6 na buwan na ang nakalipas. Magmamarka kami ng isang malaking merito para sa iyo sa bundok. Itinaas din ng think tank na si Chen Beijen ang kanyang tasa. Haha, salamat, ikatlong kapatid. Itinaas din ng ibang mga pinuno ang kanilang mga tasa para sama-samang magdiwang. Ang matipunong lalaking may maitim na mukha, si Zayden Newton, ay may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha habang tumatawa ng malakas at inubos ang mangkok ng alak sa isang lagok lamang. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng grupo na si Kasede ay nagtaas ng kilay, pagkatapos ay iniling ang kanyang ulo upang makinig ng mabuti. Magsasalita na sana ang ibang mga pinuno, ngunit nang makita nilang nanliit ang mga mata ng pangunahing pinuno, hindi nila maiwasang mabigla at saka nakinig din. Tila may tunog ng hangin, isang umuungol na hangin na papalapit ng papalapit, ngunit nang palawakin nila ang kanilang divine sense, wala silang mapansin. Lahat, tumahimik kayo. Ang ika-4 na pinuno ay isang lalaking nakabaluti, binyansagang, pangil ng lobo, isang matalas na kutsilyo ng Breakback Mountain, isang napakalupit na karakter. Agad na tumahimik ang training field, napakatahimik, syempre, lahat ay nalito, bakit kailangan pang tumahimik? Ha, kay lakas na tunog ng pagbagsak sa hangin. Dumating na ang isang Panginoon, maghanda ka na sa labanan, dali. Ang pangunahing pinuno, si Kasede, ay may pinakamalakas na divine sense, at agad niyang nasulyapan ang isang guhit ng liwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay nakasisilaw na masakit,
kaya hindi niya matukoy kung ito ay isang palaso o isang tao, ang tanging nalaman lamang niya ay isang Panginoon na paparating. Maghanda para sa labanan. Sus Mariosep, nanliligaw ng kamatayan. Hahaha, mamamatay ang sino mang dumating. Lahat ng 9 na pinuno ay mayabang at mapanghamon, bawat isa ay hinugot ang kani-kanilang magic treasures at tumalon sa ere, habang ang mga nasa training field ay agad na naghanda ng kanilang mga sundalo sa formation, handang lumaban ng sama-sama. Ang alulong ay lalong lumakas at lumalapit, napakabilis. Halos kasabay ng paglalagay ng mga sundalo ng formation sa lupa at paglipad ng 9 na pinuno sa kalangitan, ang tunog ng paghinga ay umalangaw-ngaw na sa hangin. Ano? Isa itong palaso. Napakalakas na kapangyarihan. Mag-ingat ka, umiwas ka agad. Swoosh swoosh swoosh, mabilis na umatras ang 9 na pinuno, nililinis ang landas ng palaso. Ang God Dragon Arrow ay dumaan sa gitna ng 9 na lalaki at pagkatapos, sa isang kidlat, ay tinamaan ang mesa ng alak kung saan sila kumakain at umiinom. Sus Mariosep, anong nangyayari? Sino ang bumaril sa Cold Arrow na yan? Walang pumansin sa matalas na palaso na iyon na hindi tumama kahit kanino, kaya nagsimulang sumigaw at magmura ang 9 na pinuno. Gayunpaman, nang hindi pa sila gaanong nakapag-usap, ang God Dragon Arrow na tumama sa wine table ay biglang naglabas ng bahagyang panginginig, at pagkatapos ay marahas na sumabog ang God Dragon Arrow. Tama, parang rocket lang, lumapag at sumabog. Bum! Boom 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 boom, ang matinding alon ng pagsabog ay parang isang pagsabog ng nuclear. Hindi, 1,000,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa isang pagsabog ng nuclear dahil ito ay isang shooting God bow arrow. Kahit ang araw ay maaaring pumutok, kaya ang tunay nitong kapangyarihan ay kayang pumatay ng mga bituin. Sumabog ang Breakback Mountain habang ang 9 na pinuno ay nakatitig sa gulat. Hindi. Ang Breakback Mountain ay nawasak, dahil lahat ng naroon, ang mga bundok, ang mga puno, ang mga formasayon, ay agad na naglaho dahil sa pagsabog ng God Dragon Arrow. Bagamat nasa himpapawid ang 9 na pinuno, 8 lamang ang nakatakas, at isa ang nawalan ng malay dahil sa malakas na alon. Marahas na yumanig ang Breakback Mountain ng halos kalahating oras bago tumigil, at ang pagyanig na ito ay nagdulot din ng malakas na lindol sa buong hilagang kanlurang rehiyon. At pagkalipas ng kalahating oras, ang Breakback Mountain, na pumailang lang sa mga ulap, isang napakalaking hanay ng bundok na nagdurugtong sa iba pang mga bundok, ay nawala na. Sa lugar nito ay isang napakalaki at di masukat na itim na hukay, at hindi alam ang lalim ng hukay. Ang Breakback Mountain, kabilang ang halos 200,000 bandido na naninirahan doon, maliban sa 8 nakatakas, ay lahat nakalibing dito. Sa malayong bahagi ng bundok na may malaking puwitan, nanginag si Yusuf Zoc, nanlalaki ang mga mata niya sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1283 nag-iisang daliri ng dragon sa isang palaso, naglaho ang magkakasunod na hanay ng kabundukan at ang matayog na bundok ng Breakback, kasama ang daan-daang libong tao rito. Ito ang Diyos na palaso ng dragon, ito ang pana na pamamaril sa araw. Natulala si Yusuf Zoc, matagal na nag-short circuit ang utak niya, dahil hindi niya inaasahan na ang palaso niya ay magkakaroon ng ganito kalaking kapangyarihan. Winawasak ng palasong ito ang lahat. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, masyadong malakas ang God Dragon Arrow, kahit natamaan nito ang isang Divine King, malamang mamamatay ang Divine King, tama ba? Opo, banal na hari, banal na hari. Pagkabanggit pa lang sa banal na hari, biglang naalala ni Yusuf Zoc ang 8 na nakatakas mula sa Breakback Mountain, bagamat sila rin ay tinangay ng pagsabog at malubhang nasugatan nang bumagsak sila sa lupa. Sige. Habang nakabinbin pa ang kanilang kapalaran, ariin natin ang kanilang buhay. Agad na nagpasya si Yusuf Zoc na samantalahin ang sandaling ito para sipain ang isang taong nakadapa. Ibinaba niya ang kanyang pana at mabilis na sumugod patungo sa direksyon ng Breakback Mountain. Sa katotohanan, ang buong Heavenly Northwest ay nabahala, dahil ang kamakailang lindol ay walang tigil na niyanig ang buong rehiyon, na nag-iwan sa lahat ng walang kaalam-alam sa nangyari, at marami ang nagpadala ng mga tao upang imbestigahan kung saan naganap ang ganoong kalaking lindol. Napakabilis kumilos ni Yusuf Zoc, naabot na ang katayuan ng isang advanced divine person,
at ang kanyang bilis ay kayang tapatan pa ang mga nasa itaas na makalangit na Diyos. Wala pang kalahating oras, nakarating siya sa labas ng Breakback Mountain at nakita ang unang tao, isang ibong gold-winged giant pang na nakahandusay sa lupa, sunog at halos walang buhay. Ang giant pang na may pakpak na ginto ay bumalik sa orihinal nitong anyo, nakalatag ng daan-daang yarda ang lapad sa lupa. Habang papalapit si Yusuf Zok, naamoy niya ang amoy ng inihaw na mga balahibo ng ibon. Dumudugo ang 7 butas ng giant pang na may pakpak na ginto, mahigpit na nakapikit ang mga mata nito, nawalan ito ng malay dahil sa pagsabog. Isa siyang mas mataas na Diyos ayon sa antas ng cultivation, ibig sabihin, hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ng God Dragon Arrow. Kung oo nga, walang dapat nakatakas. Alam ni Yusuf Zok na malayo pa siya sa tunay na pagiging dalubhasa sa Sun Shooting Bow. Noong nakaraan, kayang barilin ni Kasede ang araw, ngunit siya ay isang dakilang sinaunang Diyos na may kakayahang maabot ang langit, samantalang siya, sa pinakamalaki, ay isa lamang maliit na mataas na banal na persona na nagawa lamang bumunot ng pana at magpaputok ng palaso, at marahil ay ibinuhos ni Kasede ang kanyang banal na kapangyarihan sa palaso, na naging dahilan upang ito ay maging mas malakas. Lumapag si Yusuf Zok sa ibabaw ng giant pang na may pakpak na ginto at walang sabi-sabing inihagis ang essence do sa bibig nito. Ang isang Diyos na nasa itaas ng langit, ang giant pang na may pakpak na ginto, ay tiyak na magiging isang mahusay na kakampi, kahit papaano ay magbibigay ng isang nakahihigit na kabayo na may walang kapantay na bilis. Matapos makapasok ang isang patak ng essence do sa bibig ng giant pang na may pakpak na ginto, tumalon si Yusuf Zok ng daan-daang milya papunta sa isa pang tao na dumudugulin mula sa bawat butas ngunit tila may mahinang malay, kahit na lumilipad siya pataas, lumiit ang mga pupil ng taong ito. Ang taong ito ay isa ring Diyos sa itaas na kalangitan. Nakita ni Yusuf Zok na biglang nanikip ang kanyang mga mata, at ang kanyang cosmos stick ay nakalabas na, tumusok sa bibig at bumutes mula sa likod ng ulo, na agad niyang ikinamatay. Hindi niya plinano na iligtas ang kanyang buhay, sa mundong ito, mamamatay ka o mabubuhay ako, lalo na't winasak niya pa ang kanilang bundok, ito na ngayon ay isang labanan para sa kaligtasan at buhay. Kaya, ang mga hindi mapasuko ay dapat direktang lipulin. Nang patay na ang taong iyon, humakbang si Yusuf Zok sa tabi ng isang itim na toro na may mga basag na buto sa buong katawan. Ang itim na torong ito ay walang iba kundi si Zayden Newton, na may malay din ngunit hindi mabilis na gumaling dahil nabali ang lahat ng kanyang mga buto, nalalapit na sa kanyang huling hininga. Ikaw yan, anong gagawin mo? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Mawala ka, sambit ni Zayden Newton sa mahinang boses. Hehe, nandito ako para gamutin ang mga sugat mo. Malamig na ngisi ni Yusuf Zok. Maaaring hindi papatay ang mga bandidong ito, ngunit lahat sila ay malubhang nasugatan. Si Zayden Newton, na isang mababang ranggong God King, ay hindi man lang makatayo, na nagpapakita kung gaano kasuklam-suklam ang God Dragon Arrow. Gusto sanang pigilan ni Zayden Newton, ngunit napakabilis ni Yusuf Zok at nagpatulo ng isang patak ng essence do sa kanyang bibig. Bata, anong ginawa mo sa pangatlo kong nakababatang kapatid? Bigla, nang akmang tatayo na si Yusuf Zok, isang nakakakilabot na boses ang kumawala mula sa likuran niya. Nang marinig ito, halos nanigas ang dugo ni Yusuf. Isang Panginoon, isang kataas-taasang Panginoon, agad na nahulaan ni Yusuf na ang taong ito ay maaaring ang pinuno ng Breakback Mountain. Kanina, nang gamitin niya ang Eye of Heaven para tumingin dito, nakita rin niya ang 8 nakatakas na nakakalat sa lahat ng dako, lahat ay malubhang nasugatan, ngunit hindi niya inaasahan na gagaling ng ganito kabilis ang taong ito. Ang taong ito ay malamang na may lakas ng isang advanced divine person, o kahit isang high-level God King. Namuo ang pawis sa noo ni Yusuf, dahil wala siyang laban sa isang high-level God King. Senior, totoong ginagamot ko ang mga sugat ni Senior Zayden Newton, matagal ko na siyang kakilala. Malakas na sigaw ni Yusuf at mabilis na tumalikod. Ngunit paglingon niya, isang daliri mula sa pinuno, si Kasede, ang marahas na itinulak patungo sa kanya. Tunay ngang kumilos si Kasede, dahil likas siyang tulisan, isa siyang napakalupit na tao. Ang kanyang galaw, na tinatawag na Solo Dragon's Drill, ay kayang tumagos sa langit at lupa, kaya sa sandaling lumingon si Yusuf,
ang solo dragon finger ay nahawakan na ang dibdib ni Yusef. Sa isang iglap, biglang sumabog ang puso ni Yusef, na nagpakawala ng malaking butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang katawan ay natulak paatras, bumagsak sa lupa ng walang buhay. Isa ka lang talagang advanced divine person. May intensyon ding sumubok ang daliri ni Kasede. Hindi niya nakita ang antas ng cultivation ni Yusef dati, ngunit nang mahawakan niya si Yusef gamit ang daliring ito, naramdaman niyang ang lalaki ay mayroon lamang cultivation ng isang advanced divine person, ang kanyang katawan ay umalangaw-ngaw sa kapangyarihan, ngunit ang kanyang kaharian ay ganap na nahawakan ni Kase. Hindi patay si Yusef, marahil ay may iba pang namatay, ngunit hanggat hindi nasira ang kanyang ulo, kahit wala siyang katawan, maaari siyang gumaling, maaari siyang mabuhay muli. Ngunit hindi alam ni Kase na may ganitong kasanayan si Yusef, kaya nang makita niyang sumabog ang puso ni Yusef gamit ang kanyang daliri, bumagsak ang buong katawan niya at sumusuka ng dugo habang umiikot ang mga mata, naniwala siyang hindi na mabubuhay ang lalaking ito. Sa madaling salita, kahit mabuhay pa ang taong ito, kaya pa rin niya itong patayin ng 1,000 beses, 10,000 beses nang walang anumang pressure. Ikatlong nakababatang kapatid, kumusta ka? Sugatan din si Kasede, bagbog at duguan ang katawan, ngunit dahil malakas ang cultivation nito, hindi nito naapektuhan ang kanyang mga galaw, ni hindi ito naging hadlang sa kanya sa pagpatay o pagliligtas ng isang tao. Siya ang pinakamalapit kay Zayden Newton, kaya siya ang unang sumugod sa tabi ni Zayden. At pagkatapos, nagsimulang mapunit ang katawan ni Zayden, at ang dalawang sungay na dating nasa kanyang ulo ay nagsimulang umatras, pagkatapos ay isang malaki at gininto ang sungay ang lumitaw sa kanyang noo. Tunay nga, mula sa dalawang sungay patungo sa isang sungay, at ito ay naging ginintuan. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang isang gininto ang liwanag, at lumitaw ang ibong batong may gininto ang pakpak, naganyong isang lalaki sa himpapawid, at sumigaw, "Kapatid, patawarin mo siya." Junior 6, labis na nagulat si Kase nang makita si Goldie na mabilis na paparating na tumatalon ng walang pinsala, nagniningning sa gininto ang liwanag sa buong katawan. "Pasensya na, kuya, kailangan ko nang umalis." Nang makitang hindi pa patay si Yusef, hindi masyadong kinausap ni Goldie si Kase, sa halip ay mabilis na hinawakan si Yusef, binaligtad, at naging isang gininto ang liwanag na agad na naglaho. Tulala si Kase, walang kaalam-alam sa nangyayari. Kasabay nito, si Zayden Newton, na labis na nagwawala ang katawan, ay biglang bumangon mula sa lupa at mabilis na nagkatawang tao. Pagkatapos, nang walang kahit isang utot, binati niya si Kase gamit ang isang kamao at hinabol ang gininto ang liwanag. Naiwan si Kase na tulala na naman, nakaawang ang bibig, gusto sanang tawagin ang kanyang pangatlong nakababatang kapatid, ngunit nawala na sa paningin niya si Zayden Newton. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1284 na isa pang halimaw na nangongolekta ng alipin talagang hindi alam ng pinuno ng pamilya na si Kasede kung ano ang nangyari, ngunit kung ang ika-6 na guro ba ang mabilis na bumaril, o ang ikatlong guro na si Zayden Newton, tila pareho silang nag-ebolusyon. Tubuan si Zayden Newton ng mga gininto ang sungay, at ang taong mabilis bumaril ay naging mas mabilis din. Isang ungol ang bumagabag sa iniisip ng padre ng pamilya. Wala siyang oras para isipin kung ano talaga ang nangyari, kaya agad siyang pumunta para iligtas ang mga ito. Ang kanilang Breakback Mountain ay dumanas ng matinding pagkalugi. Masasabing 8 na lamang sa kanila, ang mga commander na walang sapin sa poste, ang natira. Isa sa 9 na pinuno ng pamilya ang namatay, at wala nang natira kahit isang bandido. Dapat malaman ng isang tao na sa mga bandidong ito, marami ang nasa antas ng Middle Heavenly God at Lower Heavenly God. Ang Breakback Mountain, isang pugad ng mga tulisan, ay isang bagay na nagawa niyang itayo sa loob ng daan-daang milyong taon, ngunit sa ilalim ng isang palasong iyon, ang lahat ay naging wala. Nakaramdam ng matinding pangangati sa ngipin si Kasede, ang ulo ng pamilya, sa puot at nangakong hahanapin ang kalaban na bumaril sa Cold Arrow at lilipulin ang buong pamilya niya. Whoosh! Ang mabilis na bumaril, dala si Yusef Zoc, ay lumapag sa paanan ng bundok Kunlun, at mabilis na sumunod pababa si Zayden Newton, lumapag sa tabi ng dalawa at agad na lumuhad sa harap ni Yusef Zoc. Lumuhad din ang mabilis na taga-baril, at sabay-sabay na sumigaw,
Binabati po kayo ng inyong mga kababang loob, Panginoon. Sa katunayan, pagkatapos uminom mula sa essence do ni Yusuf Zok, demonyo man ng damo, demonyo ng kahoy, o demonyong halimaw ang isa, lahat ay magiging mga kaluluwang lingkod ni Yusuf Zok, na may tatak sa kanilang mga kaluluwa, hindi nila siya kailanman pagtataksilan magpakailanman. Tinapik ni Yusuf Zok ang kanyang puwitan at tumayo. Kasabay ng kanyang paglalakbay, lumaki muli ang kanyang pumutok na puso, kaya muli, siya ay naging isang masigla at aktibong tao. Ano ang tawag sa taong iyon, at ano ang kanyang antas ng paglilinang? Tanong ni Yusuf Zok sa malalim na boses. Siya ang aming Breakback Mountain family head na si Kasede, na binyansagang Lone Dragon Drill, na may kakayahang magbutas sa langit at lupa. Isa siyang mid-level God King. Ano? Isang mid-level God King lang ba? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yusuf Zok. Dati, pakiramdam ng Cyclops na iyon ay mayroon siyang walang kapantay na lakas na kayang yanijin ang kalangitan, isang di magagaypong kapangyarihan. Akala niya noong una ay nasa kaharian ng isang high-level God King ang taong iyon, ngunit isa lamang pala itong mid-level God King. Isang mid-level God King, ngunit napakalakas. At ikaw, saang larangan ka naroon? Itinuro ni Yusuf Zok si Zayden Newton. Sagot sa Master, si Little Dale ay nasa realm ng isang Junior God King, pero ngayon ay nasa tugatog na ako ng Junior God King at kaka-evolve ko lang ng bloodline ko, kaya wala akong makakapantay sa mga Junior God Kings. At ikaw? Tanong ni Yusuf Zok sa mabilis na taga-baril. Sa pag-uulat sa Panginoon, ang inyong abang lingkod ay kasalukuyang nasa kaharian ng isang mataas na Diyos sa langit, ngunit kaka-evolve ko lang din ng aking bloodline at bahagya kong nararamdaman ang isang nalalapit na tagumpay, kaunti na lang at maaari ko nang tanggapin ang kalamidad ng Diyos na Hari. Napakagaling, haha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Nakatipon siya ng dalawang demonyong tagapaglingkod, ang isa ay isang hari ng Diyos at ang isa ay isang Diyos sa itaas na langit, at pareho silang malapit ng sumulong. Kailangan lang niyang bigyan ang bawat isa sa kanila ng isang divine pitch, at baka makaabante sila agad. Tara na, sumunod ka sa akin sa bundok. Marangyang hinawi ni Yusuf Zok ang kanyang manggas habang namumuna papasok sa bundok Kunlun. Dali-dali ring sumunod ang mabilis na taga-baril at si Zayden Newton. Gayunpaman, walang laman ang tuktok ng bundok Kunlun, wala kahit isang kubo na gawa sa pawid. Matapos sundan ng dalawa si Yusuf Zok papasok, hindi nila alam ang gagawin at wala nang ibang magawa kundi ang tumayo sa harap ni Yusuf Zok, hindi gumagalaw, naghihintay sa kanyang mga utos. 8 tao ang nakatakas mula sa Breakback Mountain sa pagkakataong ito. Ikwento mo nga sa akin ang tungkol sa mga antas ng paglilinang ng iba. Bukod sa ika-4 na guro, si Wolftooth, na isang hari ng Diyos, ang iba ay pawang mga Diyos sa itaas na langit. Ang namatay ay dapat ang matandang ika-9, si Chu daw, na nasa kaharian ng isang Diyos sa gitnang langit. 3 lang ang God King sa Breakback Mountain. Gulat na tanong ni Yusuf Zok. Oo, sagot ni Zayden Newton, ang boss, si Kasede, ay isang mid-level God King, ako ay nasa ikatlong ranggo, isang Junior God King, at ang pang-4, si Dale, ay isa ring Junior God King. Ang pangalawang kapatid ay ang aming think tank, at kahit wala siya sa antas ng isang God King, siya ang may hawak ng lahat ng bagay sa Breakback Mountain, lubos namin siyang nirerespeto. Kumusta naman ang City Lord of Guard City sa Hilagang Kanluran, anong antas siya? Tanong muli ni Yusuf Zok. Ang City Lord na si Roger Benson ay isa ring mid-level God King, kapantay ng ating big boss na si Kasede. Siyempre, ang pamilya Benson ay isa sa mga pamilyang pangunahing klase sa kaharian ng langit, at ang pinuno ng pamilya Benson ay dapat nasa kaharian ng Diyos Emperador. Gayunpaman, ang pangunahing himpilan ng pamilya Benson ay wala sa Hilagang Kanluran kundi sa Central Big City. Kung gayon, mayroon bang mas mataas na antas na mga God King sa Hilagang Kanlurang rehiyon na ito? Pagpapatuloy ni Yusuf Zok. Hindi. Umiling si Zayden Newton, ang Hilagang Kanlurang rehiyon ay tigang at tiwangwang, at sinasabing kahit ang konsentrasyon ng banal na espiritual na enerhiya ay mas kaunti kaysa sa mga gitnang rehiyon, kaya kahit ang mga mid-level na Diyos na hari ay atubiling pumunta rito. Ilan ang mga God King sa Guard City kung gayon? Nagningning ang mga mata ni Yusuf Zok sa puntong ito,
Dahil kung hindi masyadong marami ang mga makapangyarihang amo, mas magiging maginhawa sana ang kanyang mga kilos sa hinaharap. Mahirap sabihin yan. Mayroong hindi bababa sa 3 sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, at mayroon ding ilang mga pamilyang pangalawa at pangatlong antas sa lungsod. Ang ilan sa mga pamilyang ito ay mayroon ding mga nakatagong Panginoong nasa antas ng Diyos at Hari. Gayunpaman, ang mga Diyos na hari ay kinokoronahan ng makalangit na daw at hindi maaaring basta-basta utusan ng sinuman, kasama na ang Panginoon ng lungsod, na walang karapatang pamunuan ang Diyos na hari ng iba. Mayroon bang mga demon cultivator ang ibang mga pinuno ng pamilya sa Breakback Mountain? Nagpatuloy si Yusuf Zok sa kanyang mga tanong. Ang ating ikalimang kapatid, si Swiftwalker, ay isang demon cultivator, ang kanyang tunay na anyo ay isang Tengo. Ang sensitibo talaga ng ilong niya. Siya ang nasa Breakback Mountain na nag-scan sa mga target namin kapag may hinahabol o pinapatay kami. Taglay din niya ang antas ng paglilinang ng isang mataas na Diyos sa langit. Naiintindihan ko. Tumanggo si Yusuf Zok sa puntong ito. Itinanong niya ang lahat ng gusto niyang malaman, kaya naman naiintindihan niya ng mabuti ang sitwasyon. Lumingon siya agad ng ilang beses, saka nag-isip sandali at sinabing, bumalik na kayong dalawa agad sa Kasede, pero hindi ninyo pinapayagang ibunyag na kayo ay naging mga halimaw kong alipin. Kung si Kasede ang magtatanong, sabihin mo sa kanya na gumamit ako ng makajos na gamot para pagalingin ang mga sugat mo at tinulungan kang umunlad, kaya mo ako iniligtas. Sabihin mo ng ganyan. At pagbalik mo, dalhin mo sa akin ang asong Swiftwalker, na yan, nang walang nakakaalam. Gusto ko rin siyang maging alipin ko, at tutulungan mo akong malupig siya pagdating ng panahon. Bukod pa rito, kung tatanungin ako ng big boss mo kung sino ako, sabihin mo lang na ako si Abraham Nash, ang Mountain Lord ng Big Buttock Mountain. Hindi dapat iyon maging problema, pero ngayong nawasak na ang Breakback Mountain ng biglaang Divine Arrow na iyon, wala na tayong matatawag na tahanan. Masama kung ang Big Boss ang magdesisyon na pumalit dito, sabi ni Zayden Newton na may nag-aalalang ekspresyon. Ha, kung ganoon, magsinungaling ka na lang. Sabihin mong may nakatirang makapangyarihang tao rito, tapos hindi siya maglalakas loob na pumunta. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Oh, paulit-ulit na tumanggo ang dalawa. Sige, pero 3 araw ka lang. Kung hindi mo madadala ang Tengo dito sa loob ng 3 araw, bumalik ka ng mag-isa. Pagkatapos noon, tutulungan ko kayong lahat na umangat sa inyong mga hanay. Salamat po, Guro. Yumuko ang dalawa kay Yusuf Zok, at pagkatapos ay agad na umalis. Samantala, nag-isip sandali si Yusuf Zok at saka direktang pumasok sa asol na dagat at ulap na langit. Gusto niyang magtanim ng ilan pang divine peach trees at mamitis ng ilang divine peach para iimbak. Hindi niya inaasahan na ang mga kilos niya ay makakaakit kay Lara at makakapagdulot ng matinding sensasyon noon. Balak niya lang noon na lumikha ng isang hardeng panggamot sa bundok Kunlun, ng palihim, at pagkatapos ay magtayo ng palasyo at paunlarin ang bundok Kunlun bilang kanyang himpilan. Ngunit ang tao ang nagpanukala, ang Diyos ang nagtakda. Sa kaharian na ito sa langit, ang mga bihirang kayamanan ay maaaring magbunga ng bahaghari, kaya hindi nararapat na patuloy na magtanim ng mga puno sa ngayon. Siyempre, balak pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtatanim sa bundok Kunlun dahil gusto niya talagang lumitaw ang isa pang bahaghari at akitin ang mga tao paakyat sa bundok upang maghanap ng mga kayamanan. Pagdating ng panahong iyon, kasama si Zayden Newton at ang sharpshooter sa kanyang tabi, makakayanan na nila ang pinakamaraming darating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1285 Trahedya na bundok ng Breakback. Sinasabing nang bumalik si Yusuf Zok upang magtanim ng banal na peach sa Blue Sea at Cloud Sky, si Zayden Newton at ang mabilis na taga-baril ay muling nakarating sa labas ng bundok ng Brokeback. Siyempre, sa panahong ito, ang bundok Brokeback mismo ay wala na. Ang buong kabundukan ng bundok Brokeback ay naging isang higanteng itim na hukay. Ang pinuno ng mga Nozhiz, si Kasede, ay nakatayo sa labas ng bundok kasama ang 4 na iba pa, nakatingin sa direksyon ng bundok Brokeback. Natural lang, pati na si Kasede mismo, lahat sila ay nagkagulo, at ang ilan ay dumudugo pa nga mula sa kanilang mga tainga. Whoosh! Nang lumipad palapit si Zayden Newton at ang mabilis na bumaril, bahagyang napataas ang kilay ni Kasede,
at agad na lumingon ang 4-2. Chief, nakabalik na tayo. Agad na nagbigay-pugay si Zayden Newton at ang mabilis na bumaril kay Cassidy. Gaya ng nabanggit na, bagamat si Zayden Newton ay isang demonyo mula sa angkan ng mga baka at may malaking pangangatawan, isa nga siyang matalinong demonyo ng mga baka, mas tuso pa sa unggoy. Pagkatapos niyang yumoko, bago pa man makapagtanong si Cassidy, bahagyang nagulat siyang sumigaw, nasaan ang pangalawang kapatid at ika-9 na kapatid? Oo, nasaan ang pangalawang kapatid at ang ika-9 na kapatid? Tanong din ng mabilis na bumaril, na naguguluhan. Pangalawang kapatid at ika-9 na kapatid, patay na sila. Ang nagsalita ay ang ika-5 na katatanda, ang banal na aso ni Cassidy, na, habang nagdadalamati, ay biglang umungol ng matagal, sumusumpa ako, igaganti ko ang kanilang dugo gamit ang dugo. Pangalawang kapatid, pang-9 na kapatid. Agad na lumuhad si Zayden Newton at ang mabilis na bumaril, at kasabay nito, gumaan ang kanilang pakiramdam, dahil ang pangalawang kapatid ay ang think tank, at bago sila bumalik, talagang natatakot silang mabunyagan ng think tank, ngunit ngayon, patay na ang think tank. Ang naunang namatay ay ang think tank, at para sa ika-9, siya ay pinasabog hanggang sa mamatay nang sumabog ang God Dragon Arrow. Sa 9 na pinuno ng mga Nash, ang think tank ang pinakamatalino at pinakamatalino, na siyang nag-akay sa kanila upang maiwasan ang napakaraming panganib sa mga nakalipas na taon. Bukod dito, tila nauunawaan ng think tank ang nasa puso ng mga tao, at nauunawaan kung sino ang nagsisinungaling. Kung tungkol naman kay Cassidy, kahit matalino rin siya, puro pagpatay at pagpaslang lang ang alam niya, at mas kaunti ang mga panlilinlang na dala niya kumpara sa think tank. Pangatlong kapatid, pang-6 na kapatid, marahil ay maipapaliwanag mo kung ano ang nangyari ngayon lang. Tunay nga, nagsimulang magtanong si Cassidy, dahil ang mga nakaraang kilos ng dalawa ay ibang-iba sa kanilang karaniwang estilo. Kuya, pakinggan mo naman ako. Agad na sabi ni Zayden Newton, nang pumutok ang Brokeback Mountain natin, nagkataong dumaan si Abraham Nash mula sa Golden Crown. Nakita niya kaming napatalsik dahil sa pagsabog at unang iniligtas ang pang-6 na kapatid, pagkatapos ay dumating para iligtas ako. Noong panahong iyon, inakala mong sinasaktan niya ako, kaya muntik mo na siyang mapatay, ngunit pagkatapos niya akong pagalingin at ang pang-6 na kapatid, dahil sa takot na baka mapatay mo siya, kinuha namin siya, tutal, dahil iniligtas niya ang aming mga buhay, paano namin masusuklian ang kabaitan ng kawalang utang loob? Bukod pa rito, hindi ko alam kung anong miracle elixir ang ibinigay niya sa amin, pero hindi lang gumaling ang mga sugat namin, kundi umunlad din ang aming mga bloodline. Nagtubo ako ng mga gintong sungay, at ang ika-6 na kapatid ay may gininto ang korona sa kanyang ulo. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Zayden Newton, labis na namangha ang ilan pang mga pinuno ng pamilya. May iba pa. Tumawa ng mabilis ang mabilis na taga-baril, napakahimala ng bagay na ibinigay niya sa akin, pakiramdam ko ay nasa bingit ako ng isang tagumpay anumang oras, na parang hindi na malayo ang araw na mabubuklod ako bilang heavenly daw. Pareho rin. Tumanggo si Zayden Newton, nasa tuktok na ako ng Junior God King, at malapit na akong maging isang mid-level God King. Ah, talaga. Tuwang-tuwa ang ilan pang mga tao nang marinig ito at nagsiksikan sa kanilang dalawa, nagtatanong ng kung ano-ano. Noong una, kinunot ni Cassidy ang kanyang mga kilay, ngunit kalaunan ay natanggap niya rin ito. Inatake niya ang nakababata bago pa niya lubos na naintindihan ang sitwasyon at muntik na niya itong mapatay. Kung hindi dahil sa pangatlo at pang-6 na magkakapatid na kinuha ang nakababata, dahil sa galit na galit nito noon, tiyak na patay na sana ang bata. Pero kayang maging ganito kahimala ang junior na iyon. Ano nga ba ang eksaktong ipinakain niya sa pangatlo at pang-6 na magkakapatid? At siya ang Panginoon ng gininto ang korona. Nasaan na ba ang junior na yan ngayon? Nash ba ang apelyido niya? Kayang galing siya sa pamilya Nash? Biglang tanong ni Cassidy. Bumalik na ang junior na iyon sa Golden Crown para pagalingin ang kanyang mga pinsala. Kung galing ba siya sa pamilya Nash, hindi pa namin alam. Bukod dito, mayroong isang makapangyarihang figure sa gininto ang korona. Nang makita ng matandang iyon ang nakababatang lalaki na malubhang nasugatan at naibalik namin, gusto niya sanang sunduin kami, ngunit buti na lang at pinigilan siya ng nakababatang lalaki.
At naramdaman namin na ang antas ng paglilinang ng taong iyon ay walang kapantay ang lakas, habang nakatayo sa harap niya, hindi man lang ako ng ahas na huminga. Patuloy na nagsisinungaling si Zayden Newton. Huminga ng malalim si Cassidy nang marinig ang mga salita ni Zayden Newton. Malapit nang maging isang mid-level God King si Zayden Newton, ngunit hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malalim sa harap ng taong iyon. Anong antas kaya ang kaya ng taong iyon? Isang hari ng Diyos na may mataas na antas. O kaya, isang banal na emperador. Maraming God King sa Heavenly Realm, pero kakaunti lang ang mga nilalang na nasa Divine Emperor level. Iilan lamang ang mga banal na emperador. Kaya ang junior na may apelyidong Nash ay maaaring mayroong isang Divine Emperor level expert sa tabi niya, at malamang na isa siya sa mga Nash. Ang pamilyang Nash ay isa sa 8 dakilang pamilya, hindi dapat paglaruan. Nangingibabaw ang Cassidy sa hilagang kanluran, inaangkin ang mga kabundukan bilang hari, ngunit limitado lamang ito sa hilagang kanluran at dahil na rin sa ayaw siyang harapin ng 8 dakilang pamilya. Kung gusto siyang harapin ng 8 mahusay na pamilya, matagal na sana siyang nawalan ng buhay. Isa pa, bakit ka naman niya tutulungan? Naaalala ko na ikaw, yung pangatlong kapatid, ay nakasakit na sa kanya dati, di ba? Biglang nag-focus si Cassidy sa mahalagang punto. Para pagalingin ang kanilang mga pinsala at tulungan silang umunlad, mayroon nga kayang ganitong kabaitan sa mundong ito. Hindi siya naniwala. Kuya, hindi mo alam. Biglang umiling si Zayden Newton, hindi niya tayo tinulungan ng walang dahilan. Ang miracle elixir na ibinigay niya sa atin ay tila bagong gawa lang ng master na iyon at hindi pa nasusubukan. Ginamit niya kami bilang mga paksa sa pagsubok. Hiniling sa amin na bumalik sa Golden Crown sa loob ng 3 araw para sa muling pagsusuri, upang tapusin ang mga natuklasan para sa bagong Gayuma. Pumayag naman kami, total, dahil tinulungan niya kami, kaya nangako kaming babalik doon sa loob ng 3 araw. Si Zayden Newton ay isang mahusay magsalita, at mahusay magsinungaling. Nagpapatest ng gamot. Pero sulit subukan ang Gayuma na ito. Huminga ng malalim ang banal na aso ni Cassidy, sa totoo lang, naiinggit siya, dahil gusto rin niyang umunlad. May katuturan naman kung ganoon. Tumanggo si Cassidy, naniniwala sa mga salita ni Zayden Newton, dahil sa pagiging magkasama nila ng daan-daang milyong taon, hindi niya inakalang sasaktan siya ni Zayden Newton. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Wala na ang ating Brokeback Mountain. Sabi ng Divine Hound ni Cassidy. Hindi tayo maaaring magtagal dito, kaming 7 magkakapatid ay maghahanap ng ibang lugar at magsisimula ng panibago, kawawa naman ang pangalawa nating kapatid. Buntong hininga ni Cassidy. Kuya, kilala mo ba kung sino ang bumaril sa Cold Arrow? Tanong ni Zayden Newton ng sandaling iyon. Hindi ko alam. Umiling ang lahat, napakabilis dumating ng Cold Arrow, at wala silang ideya kung saan ito nagmula. Kahit sino pa ang bumaril, siguradong wala tayong kalaban-laban sa mamamana sa ngayon. Sa sobrang lakas ng palaso na iyon, kung talagang gusto nila tayong patayin, malamang wala tayo rito ngayon, kaya huwag muna nating pag-usapan ang paghihiganti. Isipin mo lang, biglang kumislap ang mga mata ni Cassidy, hindi naman sa ayaw niyang maghiganti, pero nang kumalma at mapag-isipan ito, nakaramdam din siya ng takot dahil kahit sinong makakapagpana ng ganito kalakas na palaso ay imposibleng makalaban niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1286 na ipagpatuloy ang pagkain ng mga peach pagkalipas ng 3 araw, bumalik sina Zayden Newton at Sharpshooter sa labas ng Maringal na kabundukan ng Kunlun kasama ang Heavenly Hound, habang sina Cassidy at Wolfang ay naghihintay sa isang kagubatan na libu-libong milya ang layo. Sa loob ng 3 araw na ito, maraming tao ang nagtungo upang siyasatin ang Breakback Mountain, lalo na ang mga iskot mula sa hilagang kanlurang direksyon ng Guard City, sunod-sunod na grupo. Gayunpaman, matapos mapagmasdan ng lahat ng mga taga-manman ang sitwasyon sa bundok ng Breakback, silang lahat ay nawalan ng malay sa takot, dahil ang bundok ng Breakback ay hindi tumutukoy sa iisang bundok, ni sa isang malaking burol, kundi sa isang hanay ng mga bundok. Ang hanay ay magkakaugnay, at kapag tiningnan mula sa itaas, ito ay kahawig ng isang kalahating bali na likuran ng isang bundok, kaya naman tinawag itong Breakback Mountain. Sa katotohanan,
ang Breakback Mountain ay napakalawak, mas malaki pa kaysa sa lungsod ng Guard City sa Hilagang Kanluran. Ngunit ngayon, naglaho na ang Breakback Mountain, napalitan ng isang itim na hukay. Ang dating matatuyog at malalaking bundok ay wala na, lahat ng hayop at halaman ay nawala na, at lahat ng mga tulisan ay nawala na rin. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Hilagang Kanluran, lalo na sa loob ng mansyon ng City Lord ng Guard City, kung saan si City Lord Roger Benson mismo ay hindi mapigil ang huminga ng malalim at malamig. Sino ito, at anong mga paraan ang ginamit nila upang burahin ang ganito kalaking hanay ng bundok sa magdamag? Walang dod ang isa itong Divine Emperor o isang mas mataas pa sa ranggong Divine Noble. Tila ang mga tulisan ng Breakback Mountain ay nakasakit ng damdamin ng isang napakalakas na nilalang, o marahil ang super being na iyon ay naghangad ng kanilang mga kayamanan, kaya humantong sa pagnanakaw, pagpatay, at pagkasira ng bundok. Naniniwala si Roger Benson na ang mga taong may matataas na kapangyarihan ay madaling makakabure sa Breakback Mountain, dahil ang mga tunay na may kapangyarihan ay mga nilalang na may kakayahang wasakin ang langit at lupa. Ang kaharian sa langit ay nagtataglay ng malawak na pagiging natatangi. Halimbawa, bawat nilalang at bagay sa banal na kaharian ay nilikha ng makalangit na daw. Kung ang isang banal na insekto ay bababa sa lower realm, wawasakin nito ang lahat ng nasa ibaba. Kung isang dakot ng banal na lupa ang dadalhin sa lower realm, marahil kahit isang immortal emperor doon ay hindi ito kayang tiisin. Lalo na ang lupain ng heavenly realm, na puno ng walang hanggang misteryo. May bali-balitang kahit kasing lakas ka ng isang Divine Noble, hindi mo magagamit ang Divine Sense para mag-explore sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang mga bundok sa Heavenly Realm ay pawang mga God Mountains. Halimbawa, si Roger Benson, isang mid-level God King, ay madaling makakasira ng mga planeta sa lower realm sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng kanyang daliri. Ngunit sa kaharian ng langit, natatakot siya na kahit isang bundok ay mananatiling hindi nababasag ng isang daliri lamang. Makapangyarihan ang mga immortal ng Heavenly Realm, ngunit gayon din ang lahat ng bagay sa loob ng kaharian. Sa makatuwid, ang taong Sam-Ire sa Breakback Mountain ay tiyak na napakalakas, napakalakas. Hindi na nagpatuloy si Roger Benson sa pagtatanong, dahil ang mga karagdagang pagtatanong ay maaaring humantong sa pagkakasala ng isang tao. Ang sinumang makakapuksa sa Breakback Mountain ay maaari ring makapuksa sa kanyang Guard City sa Hilagang Kanluran. Ang mga ganitong nilalang ay hindi dapat basta-basta pagtsismisan o haka-haka lamang. Quote, tungkol kay Heavenly Hound, ang dahilan kung bakit niya sinundan sina Zayden Newton at Sharpshooter papunta sa Kunlun Mountains ay dahil din sa kagustuhan niyang subukan ang kanyang swerte. Bukod dito, sa nakalipas na 3 araw, kinausap siya ni Zayden Newton at Sharpshooter tungkol sa maraming benepisyo ng ebolusyon, kaya naman umaapaw na sa pananabik si Heavenly Hound. Hindi niya inakalang sasaktan siya ni Zayden Newton at Sharpshooter, magkapatid nga sila, kung tutuusin, at matagal nang magkasama. Paano kaya nila siya masasaktan? Ginoo, Nash, nandyan ka ba? Sigaw ni Zayden Newton sa paanan ng bundok, tinatawag si Mr. Nash. Kayong dalawa, pumasok kayo sa bundok, ang tugon ni Yusuf Zop. Ginoo, Nash, gusto rin subukan ng isa kong kapatid ang iyong banal na gamot. Hindi ko alam kung gagawin mo. Tila medyo nag-aalala si Zayden Newton. Natahimik sandali si Yusuf Zop, humintol ng halos 12 segundo bago muling nagsalita, kung gayon, sama-sama kayong pumasok, at titingnan natin kung paano ang mangyayari. Salamat po, Ginoong Nash. Salamat, G. Nash. Agad na nagpahayag ng kanilang pasasalamat sina Zayden Newton at Sharpshooter gamit ang magkahawak na mga kamao, habang si Heavenly Hound ay tumango at yumuko ng labis bilang pasasalamat. Sa loob ng 3 araw na ito, nasaksihan niya ang mga tagumpay sa ebolusyon ni Zayden Newton at ang mabilis na pag-unlad ng iba, isa nga itong malaking tagumpay. Dati, bukod sa medyo mas mabilis, ang kanilang antas ng cultivation ay hindi kasing taas ng sa kanya. Pero ngayon, sa isang galaw lang, maaari na nila siyang masaktan ng malubha. Kaya naman, hinanggad din niya ang lakas, dahil ang lakas ang siyang kailangan upang marating ang Heavenly Realm. Pumasok silang 3 sa bundok, at dahil minamanipula ni Yusuf Zop ang formation, hindi nila nasaksihan ang ilusyon ng siyam na kuweba.
Di nagtagal pagkakapasok nila sa bundok, nakarating sila sa tuktok at nakita si Yusuf Zok na nakaupo sa harap ng isang mesang bato. Master Nash, ito po ang panglima kong kapatid, si Zayden Newton. Panglimang kapatid, hindi ka pa ba nakakapagbigay ng respeto kay Master Nash? Sabi ni Dale, sabay tingin kay Zayden Newton ng may kahulugan. Nakilala ko na si Master Nash. Naniniwala na ngayon si Zayden Newton, pati na rin si Cassidy at ang iba pa, na isa si Abraham Nash sa mga Nash. Kahit na walang taglay na anumang banal na gamot si Abraham Nash, hindi nila siya mangangahas na saktan ng padalos-dalos. Gusto mo rin ng ebolusyon tulad ng itim na toro at ng gininto ang agila, tama ba? Mayroon nga akong kahit kaunting heavenly Dao essence, dito. Gayunpaman, kailangan mong sumang-ayon na tulungan ako sa isang gawain bago ko ito ibigay sa iyo. Masayang sabi ni Yusuf Zok. Dahil isa itong pag-arte, kinailangan niya itong gawing kapanipaniwala. Kung hindi, kung bibigyan niya ng kalamangan ang Celestial Hound nang walang anumang hinihingi, maghay-hinala ang Celestial Hound. Totoo nga, nang marinig ang paghingi ni Yusuf Zok ng pabor, agad na yumuko ng may paggalang si Zayden Newton at sinabing, pakisabi po sa akin, Guro. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para maisakatuparan ito. Ganito kasi, mayroon akong isang Katie walang nakapulang damit na maaaring kabilang sa pamilyang Burger, isa sa 8 pangunahing pamilya. Nawalan ng braso ang Katie walang ito at ang apelyido niya ay Lo. Pagkatapos kong matanggap ang aking Heavenly Dao Essence at umunlad, kung may oras ka, tulungan mo akong magtanong tungkol kay Miss Lo na ito sa pamilyang Burger. Sapat na ang pagtatanong lang. Mamaya, pwede ka nang bumalik at magulat sa akin. Siyempre, kung mahahanap mo siya, mas maganda iyon. Ito, walang problema. Masigla ang ekspresyon ng mukha ni Zayden Newton. Mukhang hindi naman ito malaking bagay. Bagamat maaaring mapanganib at maaaring ikamate ang pagtatanong tungkol sa pamilya Burger kung sakaling malaman nila, hindi siya pupunta roon para gumawa ng krimen, kundi para lamang magtanong tungkol sa isang tao. Malaki ang nabawas nito sa panganib, at ang espesyalidad niya ay ang pagsubaybay at palihim na pagpatay. Mabuti, ibuka mo ang bibig mo. Biglang naubos ng dulo ng daliri ni Yusuf Zok ang isang patak ng Essence Do at inutusan si Zayden Newton na ibuka ang bibig nito. Hindi tanga si Zayden Newton. Sumulyap kay Dale at sa mahusay na tagabaril mula sa gilid ng kanyang mga mata at nakita ang kanilang nagkokumpirmang mga tingin, sa kanya ibinuka ang kanyang bibig. Tumalsik ang Essence Do sa bibig ni Zayden Newton. Nako, sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yusuf Zok at sa kamarahang sinabi, itabi mo siya. Naglilinang ako at ayaw kong magambala. Ang Celestial Hound na si Zayden Newton ay nakakaranas ng sakit ng pagluha ngunit narinig pa rin niya ang mga salita ni Yusuf Zok, kahit na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tunay ngang naglilinang si Yusuf Zok. Bago bumalik si Dale at ang iba pa, kumakain na siya ng Divine Peaches. Sa loob ng 3 araw, nakapagtanim na siya ng mahigit 1,000 puno ng Divine Peach at nakaani ng napakaraming prutas. Kaya ngayon, isa-isa niya itong nilulunok, at ang lupa ay puno ng mga buto ng peach. Hindi nalampasan ni Dale at ng bihasang taga-baril ang umaalulong na Celestial Hound. Binusalan din nila ang bibig nito dahil sumisigaw sa sakit ang Celestial Hound, at natatakot silang baka maistorbo nito ang cultivation ni Yusuf Zok. Gayunpaman, habang binabantayan nila ang Celestial Hound, sinulyapan din nila si Yusuf Zok. Nakita nilang pinitik ng kanilang Panginoon ang kanyang palso, at isang malaking peach ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang sumunod na segundo, itinapon ito sa kanyang bibig, at iniluwa ang buto ng peach. Ano ba yung peach na yan? Ang bango naman. Napakalakas na banal na kapangyarihan. Bulalas ni Dale ng nanlalaki ang mga mata. Mukhang isa ito sa 4 na pinakamasarap na pagkain ng Heavenly Realm, ang Divine Peach. Hindi ba't ito ang namumunga lamang minsan sa bawat 10,800 taon, at tanging ang pamilya Goodman lamang ang mayroon nito? Ano? Hindi pwede. Halos lumuwa ang mga mata ni Dale, dahil, sa paanan ni Yusuf Zok, mayroong hindi bababa sa 100 hanggang 1,000 buto ng peach. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1287 tumama ang kalamidad ilang sandali pa, natapos na ang ebolusyon ng Celestial Hound Deity.
Siya ay isang demon cultivator na umakyat mula sa lower realm, at siya pa nga ay ina po ng maalamat na banal na aso na si Rorskai. Tunay nga, sa maraming antas ng mortal o immortal na kaharian, may mga mito at alamat tungkol sa Celestial Hound. May mga balita na ang ninuno ng Celestial Hound ay nagngangalang Rorskai, na nagtataglay ng malawak na divine skills, at kasing sikat ng mga sinaunang Diyos, na lahat ay naglaho kasama ng mga sinaunang Diyos. Ang Diyos ay ina po ng banal na aso na si Rorskai, at pagkatapos ng kanyang ebolusyon, nakakagulat na lumiit ang kanyang buntot at tumubo ang isang ikatlong mata. Siyempre, sa sandaling ito, hindi niya sinisi si Zayden Newton o ang Swift Shooter, dahil pagkatapos matanggap ang Essence Do, lahat ng nasa kaluluwa niya ay nakasentro kay Yusuf Zok. Tahimik siyang umupo, dinadama ang kakaibang dating ng kanyang katawan. Kasabay nito, pabilis ang pagkaing kinakain ni Yusuf Zok ang mga Mylakotan, at natambakan naman ang mga buto ng Mylakotan. Gayunpaman, gaano man siya kabilis kumain, kakailanganin pa rin ng kaunting oras para maubos ang libu-libong divine peaches. Pagkatapos ng takip silim, sa mga tiwangwang na kabundukan na 10,000 milya ang layo, mula sa Breakback Mountain, ang pang-apat na master na si Wolf Fang, ang ikapitong master na si Benson Wilcox, ang ikawalong master na si Huhei at si Kasede, ay pawang tumayo, patuloy na nakatingin sa direksyon ng Big Bot Mountain. Madilim na, isang buong araw na silang wala, bakit hindi pa sila bumabalik? Sabi ng ikapitong guro na si Benson Wilcox. May kayang nangyari sa kanila. Tanong ng ikawalong Panginoon na si Huhei na may pangit na ekspresyon, sinaktan ba ng mataas na tao roon ang ating pangatlo, panglima, at pang-anim na kapatid? Malalim na boses na sinabi ng pang-apat na Panginoon na si Wolf Fang, tingnan ko na lang po. Kung pupunta tayo ng magkasama, huminga ng malalim si Kasede, nagsimula ng umayon ang Breakback Mountain sa pangalan nito, sana ay maayos ang kalagayan ng pangatlo, panglima, at pang-anim na magkakapatid. Tara na, hanapin natin sila. Pagkatapos magsalita ni Kasede, diretso siyang pumailang lang sa mataas na kalangitan. Nagmadali silang apat patungo sa direksyon ng bundok Kunlun, tinakbo ang 10,000 milya sa loob lamang ng ilang paghinga. Ilang hingal pa ang lumipas, lumapag si Kasede sa labas ng bundok Kunlun kasama ang iba pa, at nag-alay ng isang pagsaludo gamit ang kamao at palad. Nandito si Kasede mula sa bundok Breakback upang magbigay pugay. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, na may tumatagos na kapangyarihan. Whoosh! Biglang nagtaas ng kilay si Yusuf Zok, na kumakain pa rin ng mga peach. Si Zayden Newton, ang Swift Shooter, at ang Diyosa na nagmumuni-muni ay tumayo rin, nakatingin sa labas ng may tensyonadong ekspresyon. Natahimik si Yusuf Zok ng ilang segundo, pagkatapos ay walang pakialam na nagtanong, anong problema? Casual lang ang boses niya, ngunit nang makarating ito sa labas, parang kulog na sumabog sa pandinig ni Kasede at ng iba pa. Kayo po ba ang batang Panginoong Abraham? Nakilala ni Kasede ang boses bilang ang mataas na banal na persona na kanyang nasugatan gamit ang kanyang solo dragon finger, kaya nagpatuloy siya sa pagpupugay, paumanhin po sa pagkakasala noon, ngunit ang aking pangatlo, panglima, at pang-anim na mga kapatid ay pumunta sa inyong Big Bot Mountain ng maaga ngayon, bakit hindi pa sila bumabalik paglubog ng araw? Maaari ko bang itanong kung nasaan ang aking pangatlo, panglima, at pang-anim na mga kapatid na lalaki? Nandito sila bilang mga bisita ko. Hindi pa sila nakakaalis ng bundok, kaya pwede na kayong umalis. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita sa bundok Kunlun tuwing gabi. Ikaw, si Wolf Fang, na tila mainitin ang ulo, ay gagawa na sana ng eksena habang nakaturo sa bundok, ngunit pinigilan siya ni Kasede gamit ang kanyang kamay. Total, sinabi ni Zayden Newton na may alkalde rito, at kung may inis nila ang alkalde, maaaring nasa malaking panganib sila. Gayunpaman, tunay silang nag-aalala para sa kapakanan ng kanilang tatlong kapatid, kaya ngumiti si Kasede at sinabing, tunay ngang kapangahasan ang pagpunta ng hindi nagpapalam, ngunit maaari ba ninyong hayaang lumabas ang aking pangatlo o panglima at pang-anim na kapatid at magsalita? Hindi direktang sinagot ni Yusuf Zok ang Kasede, ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Zayden Newton, Kuya, mga kapatid, maayos naman ang kalagayan natin sa bundok,
hindi pa tapos ang pagsubok sa medisina. Oo nga kuya, ayos lang kami, malakas na sigaw din ng Swift Shooter. Kuya, baka kailanganin pa nating maghintay ng 3 araw, dahil nakainom lang ako ng kakaibang gamot at hinihintay pa natin ang resulta pagkatapos ng 3 araw, narinig din ang boses ng Diyos. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Kasede at ang iba pa. Dahil lumabas na ang kanilang mga boses, ibig sabihin ay buhay pa silang lahat. Sa katunayan, si Zayden Newton, ang Swift Shooter, at ang Diyosa ay mukhang medyo hindi komportable. Total, magkapatid sila, at ang kanilang panganay na kapatid ay nag-aalala pa rin para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang panlilinlang sa kanilang nakatatandang kapatid ay nagparamdam sa kanila ng labis na pagkabalisa. Siyempre, sila ay mga katulong at maaari lamang kumilos ayon sa tingin na ibinibigay ni Yusuf Zok. Sige, hihintayin ka ng 4 nating kapatid sa lumang lugar sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, susunduan ka namin. Ikinuyom ni Kasede ang kanyang kamao patungo sa bundok bago tumalikod at umalis. Matapos panoorin silang 4 na umalis, nagpatuloy si Yusuf Zok sa pagkain ng mga peach, tila hindi niya iniisip na mahalaga ang nakaraang pangyayari. Nagpalitan ng tingin sina Zayden Newton at ang dalawa niyang kasama. Gusto nilang tanungin ang kanilang Panginoon kung ano talaga ang plano nitong gawin at kung paano haharapin ang mga bagay-bagay pagkalipas ng 3 araw, iniisip kung may magaganap na away kay Kasede at iba pa. Gayunpaman, hindi nila maintindihan si Yusuf Zok at hindi sila sigurado sa ugali nito, kaya hindi sila nang ahas na magtanong. Di nagtagal, lumipas ang gabi ng walang insidente at walang komunikasyon. Kumain si Yusuf Zok buong gabi, talagang nanlalambot ang tiyan niya. Kinabukasan, patuloy na kumain si Yusuf Zok nang walang tigil. Ang kanyang tiyan at espasyo sa ulo ay parang mga hukay na walang katapusan, ang Divine Peach, isa sa 4 na dakilang kayamanan ng Heavenly Realm, ay wala ng halaga para sa kanya ngayon. Gayunpaman, kahit na maliit lang, ang Divine Peach ay mas mabilis na paraan para umunlad kaysa sa Spirit Stone, na siyang nagpaikli ng malaki sa oras ng kanyang cultivation. Kaya hindi pa kasama rito ang pagkain ng 10,000 Divine Peaches para umaban, kahit 100,000 pa, kakain pa rin siya. Siyempre, pagkatapos kumain ng napakarami, parang gusto niyang samuka. Habang hawak niya ang isang Divine Peach, nakaramdam pa siya ng pagnanais na basagin ito. Bagamat masarap ang Divine Peaches, ang pagkain ng mga ito nang walang tigil, sabihin na nating 10,000, ay magpapasuka sa kahit sino. Kumain si Yusuf Zok sa buong 2 araw at nagpatuloy hanggang sa sumunod na gabi. Natulala sina Zayden Newton at ang 2 pang kasama, ilang peach na ang nakain ng kanilang amo. At hindi naman siya sumabog. Pero napansin din nila na habang patuloy na kumakain si Yusuf Zok, lumalakas ang kanyang aura, at tila nanginginig ang kanyang katawan ng may malakas na hangin, na lalong bumibilis sa bawat pagkain kinakain niya. Sa 3 araw at gabi, patuloy na kumakain si Yusuf Zok. Sa totoo lang, nang malapit na ang huli, nagsimula siyang kumain ng mas mabagal. Sa simula, nakakain siya ng isa sa isang subo lang, pero pagsapit ng 3 araw, aabutin ng halos kalahating araw bago niya ito maubos. Hindi dahil sa pagod siya, kundi dahil nahihirapan siyang lumunok. Sa tingin niya, ang Divine Peaches ay hindi na parang mga masasarap na pagkain kundi parang lason na lang. Maagang-maaga ng 4 na araw, dumating si Kasede at ang 3 pang iba kasabay ng pagtatapos ng 3 araw. Nang oras na iyon, kakakain lang ni Yusuf Zok ng isa pang Divine Peach, at pagkatapos ay sumabog ang buong katawan niya sa mga tunog ng pagkalabog, kasabay ng isang masiglang puwersa na umiikot sa kanya at isang dumadagandong na dagandong sa loob niya. Master Nash, maaari ko po bang itanong kung natapos na ba ng 3 kong nakababatang kapatid ang pagsusuri ng gamot? Tanong muli ni Kasede. Sandali lang. Biglang tumayo si Yusuf Zok at tumangala sa langit. Kinakalkula niya na halos 4 na araw na siyang walang sawang kumakain ng 8,666 na Great Divine Peaches, na siyang nagtulak sa kanya sa tugatog ng isang Advanced Divine Person. Bago pa man magsalita si Kasede, pagkatapos niyang kainin ang huling peach, sa wakas ay nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang kaluluwa, na siyang resonansya ng Heavenly Daw. Napansin siya ng Heavenly Daw, at napansin din niya ang Heavenly Daw,
kaya naman, dumating na ang kanyang deity tribulation. Huwag kang umalis, tatawirin ko ang kapigatian, babalik ako agad. Whoosh! Humakbang si Yusuf Zok mula sa bundok patungo sa kalangitan, naglalakad palabas ng formation. Noong una ay natuwa sina Kasede at ang iba pa sa pagbabago-bago ng formation, ngunit nang makitang lumitaw si Abraham Nash, hindi nila napigil ang sumimangot. Hintayin mo akong matapos ang kapigatian. Nakangiting sabi ni Yusuf Zok, alam niyang kapag natapos na niya ito, magiging isang mababang Diyos sa langit na siya, sa panahong iyon. Hindi niya alam kung gaano siya magiging matatag. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1288 ang siklo ng pagkawasak. Gaano kalawak ang enerhiyang nakapaloob sa 8,666 na banal na mga pitch na iyon. Lalo na't ang isang simpleng advanced divine person na tulad niya, kahit ang isang high-level God King o isang superior divine emperor, o kahit isang superior divine master ay malamang na hindi kayang mag-assimilate at sumipsip ng enerhiya mula sa mahigit 8,000 divine pitches. Ngunit nagawa ni Yusuf Zok ang gawaing ito, kahit hindi siya isang divine king, divine emperor, o divine master, kahit na isa lamang siyang maliit na advanced divine person, tunay siyang nakaubos ng 8,666 na divine pitches. Matapos magpista sa 8,666 na banal na mga pitch, nakipag-ugnayan siya sa langit na daw at papalapit na ang kanyang kapigatian. Sa kaharian sa langit, kapag narating ng isang tao ang tugatog ng anumang kaharian, haharap sila sa isang kapigatian, at pagkatapos lamang nito ay maaari silang sumulong. Mula sa mataas na banal na persona tungo sa Diyos, ito ay ang kapigatian ng siyam na langit, mula sa Diyos tungo sa banal na hari. Ang dobleng kapigatian ng siyam na langit, mula sa banal na hari tungo sa banal na emperador, ang tripleng kapigatian ng siyam na langit, mula sa banal na emperador tungo sa Diyos na soberano, ang apat na siyam na langit, at iba pa. Ngayon, si Yusuf Zok ay nahaharap sa unang kapigatian simula nang dumating siya sa kaharian ng langit, ang siyam na kapigatian ng langit. Siyempre, wala pang 100 taon mula nang makarating siya sa heavenly realm. Ang pag-akyat sa katayuan bilang Diyos sa loob ng 100 taon ay walang katulad sa kaharian ng langit, dahil ang pag-unlad doon ay lubhang mahirap. Kahit na isa kang prodigy, ang paglipat mula sa God Realm patungo sa God Realm ay malamang naaabutin ng ilang daang milyong taon, at para sa isang ordinaryong tao, maaari itong tumagal ng mahigit 1 bilyon, kahit 10 hanggang 100 bilyong taon. Walang kamatayan ang buhay ng mga maunlad na banal na persona, sa makatuwid. Ang kanilang pananaw sa oras ay walang pakialam, hindi tulad ng mga mortal na antas kung saan mabilis ang pagbabago at pag-unlad. Kung aalis ka ng bahay sa loob ng ilang dekada o isang siglo, babalik ka at matutuklasan mong malaki ang ipinagbago ng iyong bayan. Gayunpaman, ang kaharian sa langit ay hindi nakakaranas ng mga ganitong pagbabago. Maaari mong iwanan ang iyong tinubuang bayan sa loob ng 1 bilyong taon, at sa iyong pagbabalik, ang bahay ng iyong pamilya at ang puno sa harap ng iyong tahanan ay mananatili pa rin doon. Alam ni Yusuf Zok na ang mabilis na pagiging isang mababang Diyos sa langit ay hindi naman ganoon kahanga-hanga. Sa totoo lang, hindi niya talaga itinuturing na pangunahing gawain ng kanyang buhay ang paglilinang. Itinataas lamang niya ang kanyang cultivation level sa kasalukuyan dahil hindi niya kayang i-activate ang blood beads at maging malakas, kaya kailangan niya ng paraan para mapangalagaan ang sarili. Ang gusto niya ay ang pag-activate ng mga purple blood beads, dahil hanggat patuloy na nag-a-activate ang mga purple blood beads, siya ay magiging lubhang makapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang pag-activate ng purple blood beads ay natigil pagkatapos ng 55. Para masimulan muli ang mga ito, kailangan niya ng isang heavenly patching stone, o marahil ay sapat na ang isang premium divine spirit stone, ngunit isa lamang itong pansamantalang pagsubok. Hindi siya sigurado kung magiging epektibo ang mga Premium Divine Spirit Stone. Pero mapa-Heavenly Patching Stones o Premium Divine Spirit Stones man iyon, napakahirap makuha ang mga ito, mabagal lang ang kaya niyang gawin. Mabuti na lang at wala siyang dapat ipag-alala ngayon, ni wala ring gaanong malalaking krisis o panganib, kaya maaari na lamang siyang mag-cultivate habang palihim na naghahanap ng Heavenly Patching Stones. Siyempre, ang sining ng paglinang sa Diyos na kanyang nilinang ay pambihirang espesyal, sinasabing ang sukdulan sa mundo,
kaya kung patuloy siyang susulong ng walang tigil, maaari niyang walisin ang lahat. Habang nagtatakang nakatitig sina Kasede at Langya, si Yusuf Zok ay humakbang sa matataas na kalangitan at tumangala sa kalangitan. Natipon ang maitim na ulap sa itaas, ang mapang ipong masa ay nagdudulot ng nakasusukang sensasyon, na ikinagulat maging ni Kasede at ng iba pa. Kuya, hindi ba't sinabi mo kanina na isa siyang advanced divine person? Ngunit ang kapighatsang ito, parang hindi naman sa The Nine Heavens Tribulation, di ba? Kakaibang tanong ng ikapitong kapatid na si Benson Wilcox. Oo, hindi ito ang kapigatian ng banal na Diyos. Ang mga maitim na ulap na ito, ang aura na ito, ay mas nakakatakot kaysa sa dobleng siyam, mas nakakatakot pa kaysa sa tripleng siyam na kapigatian. Mausisa ring sabi ng ikawalong kapatid na si Huhei. Imposible, hindi ako magkakamali, isa talaga siyang advanced divine person. Nalilito rin si Kasede dahil sa siksik ng maitim na ulap sa kalangitan at sa mapang ipong kapangyarihang bumababa kasabay ng tribulation. Ang tribulation na ito ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang Nine Heavens Tribulation, marahil ay 12-dosenang beses pang ang mas malakas. Tingnan muna natin kung ano ang sitwasyon bago tayo magdesisyon. Isa siguro sa mga Nash ang taong ito. Paano maihahambing ang mga supling ng 8 dakilang pamilya sa mga ordinaryong Diyos? Huminga ng malalim si Wolf Fang, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit, ang mga anak ng 8 dakilang pamilya ay tunay ngang pambihira. Ang advanced divine person na ito na may apelyidong Nash, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa isang ordinaryong advanced divine person, mas malakas kaysa sa sino man sa atin noong araw. Boom! Walang anumang babala, habang nagtitipon-tipon pa rin ang maitim na ulap, isang kidlat ang biglang tumama. Ang kidlat ay naging asol na mga arko, hindi makapal, ngunit ang hindi maisip na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng langit na ibinagsak nito ay naging dahilan upang mapaungol ng malakas at mabilis na umatras sina Kasede at ang iba pa. Ito ang Edmund Frost Destructive Chain Tribulation, ang Tribulation of Destruction. Si Kasede, ang pinakamaalam sa kanila, ay biglang sumigaw, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, puno ng matinding takot. Nang makita si Kasede na nanginginig sa takot, nalitaw sina Wolf Fang at ang iba pa, hindi alam kung ano ang kahulugan ng Destructive Chain Tribulation na ito. Kuya, ano ang Destructive Chain Tribulation? Tanong ni Wolf Fang nang nakakunot ang noo. Oo, kuya, ngayon ko lang narinig ang ganitong uri ng kapigatian, hindi ba't lahat ng ito ay mga ordinaryong 1 siyam, 2 siyam, 3 siyam na kapigatian sa langit? Kailan nangyari itong Edmund Frost Destructive Chain Tribulation? Tanong din ni Benson Wilcox, ang ikapitong kapatid. Kuya, pakisabi naman sa amin. Nagtatakang tanong ni Huhei, ang ikawalong kapatid. Huminga ng malalim si Kasede at pilit na pinakalma ang kanyang isipan bago sinabi, ang Destructive Chain Tribulation ay ang nakakainggit na kapigatian ng Heavenly daw, kung saan halos tiyak na ang kamatayan. Sinasabing sa kaharian ng langit, walang sino man sa nakalipas na ilang trilyong taon ang nakaligtas hanggang sa wakas. Patuloy na winawasak ang Destructive Chain Tribulation, kahit na mabuhay ka pa sa pagkakataong ito, ang susunod na pag-ulit ng iyong kapigatian ay patuloy na wawasak sa iyo, sa bawat pagkakataon ay mas malakas kaysa sa nauna. Kaya, marahil ay may makakaligtas sa kapigatian ng Diyos sa langit, ngunit kapag sumusulong sa banal na hari, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Sa kaharian ng langit, sa nakalipas na ilang trilyong taon, maraming mahuhusay na individual ang lumitaw, at marami ang naharap sa kapigatian ng pagkawasak, mayroon pang ang ilan na nakaligtas sa kapigatian ng Diyos ng langit at naging mga Diyos, ngunit walang sino man ang nakaabot sa antas ng banal na hari. Sa loob ng 8 dakilang pamilya, may mga henyo na namatay habang dumaranas ng ganitong uri ng kapigatian, kabilang ang ilang direktang inapo ng mga dakilang pamilyang ito na agad na namatay. Kung gayon, ang ibig mo bang sabihin, may nakaligtas sa kaidenadong kapighatsang ito noong unang panahon? Pagpapatuloy ni Benson Wilcox. Umiling si Kasede, hindi naman sa may nakaligtas, kundi ang taong iyon ay nakatawid na ng 3 kapigatian at naghahanda ng harapin ang pang-4. Siya lang ang tanging henyo na nabubuhay pa sa nakalipas na ilang trilyong taon. Sino siya? Ang galing. Tanong ng ilan na may kuryosidad. Ang ikatlong anak ng pamilya Torres, si Quezon Torres, kilala rin bilang Landen Torres.
Noong siya ay isang Diyos sa langit, naharap niya ang kapigatian ng pagkawasak, at muli bilang isang banal na hari, at noong yugto pa rin ng banal na emperador, inakala ng lahat na hindi siya mabubuhay, ngunit sinuwi niya ang langit. Ngayon ay isa na siyang high-level God King, isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Divine Master. Sinasabing ang buong pamilya Torres ay naghahanda para sa kanyang kapigatian, at ang iba pang 7 pamilya sa Heavenly Realm ay nanonood din. Total, ang kapigatian ng pagkawasak ay isang kapitulo ng karahasan, at ang pangunahing layunin ng kadena ay ang sirain ka sa gitna ng kapigatian. Mayroon bang kakaibang katangian ang mga taong ito na nakaligtas sa tribulation of destruction? Tanong ni Wolfgang at ng iba pa ng may kuryosidad. Siyempre, sila ay pambihira. Sinasabing kaya nilang gamitin ang kapangyarihang langit, na napakalakas. Si Landon Torres ng pamilya Torres, noong siya ay isang intermediate God King, ay nakapatay siya ng isang junior Divine Emperor, ngayon bilang isang high-level Divine Emperor, ngunit ang mga ordinaryong Divine Masters ay kailangan ding tretuhin siya ng may siyam na bahagi ng respeto, maaari siyang umupo ng pantay kasama ng mga intermediate Divine Masters. Napasinghap ang lahat sa hindi makapaniwala. Kuya, tingnan mo dali, nalampasan na niya ang 2 pagsubok. Itinuro ni Huhei si Yusuf Zok sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Kasede, 2 kapigatian na, ilan kaya ang malalagpasan niya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1289 na pagbubukas ng 4 na purple blood beads habang masigasig na pinapanood ni Kasede at ng 4 na tulisan si Yusuf Zok na tawid sa kapigatian, si Yusuf Zok mismo ay nanatiling ligtas. Bagamat tila kakaiba ang Blue Lightning, sa sandaling ito, siya ay lumitaw na masigla at nagliliwanag, ang kanyang mga mata ay kumikinang, at ang kanyang momentum ay mabilis na bumibilis sa bawat segundo. Bukod pa rito, matapos tiisin ang 2 tama ng tribulation, kumukulo ang mga buto at meridian sa kanyang katawan, na naglalabas ng mga tunog ng pagkalabog. Maging si Kasede at ang iba pa ay nakaramdam na matapos makaligtas sa 2 tama ng kidlat na ito, siya ay naging mas malakas ng malaki. Tunay ngang mas lumakas si Yusuf Zok, dahil pagkatapos niyang makabunot ng 2 beses gamit ang Blue Lightning, isa sa mga purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan ang biglang bumukas. Oo, nang tumama ang Blue Lightning, direkta itong hinigop ng purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang tumama ang unang kidlat, ang mga purple blood beads ay sumikat hanggang sa tugatog nito ngunit hindi ito nabuksan. Gayunpaman, nang tumama ang pangalawang kidlat, biglang sumingit ang mga purple blood beads at nabuksan ang ika-56 na purple blood bead. Oh, ang mga purple blood beads, isang bagay na pinapangarap niyang mabuksan, ngunit, ang kulog na ito ay nagdulot sa kanya ng isang hindi inaasahang sorpresa. Sa pagbabalik tanaw, matapos din siyang tamaan ng kidlat ay nabuksan niya ang isang purple blood bead, at umakyat pa sa Heavenly Realm sa pamamagitan ng pagtawag ng kidlat, na nagbukas ng isa pang bead. Ngayon, ang kidlat ay muling napatunayang pinakamahusay na tonic nang mabuksan ang isa pang purple blood bead. Nang inag sa tuwa si Yusuf Zok. Nang tumama ang ika-3 kidlat, kumulo ang mga purple blood beads. Nang tumama ang ika-4 na kulog, patuloy na kumukulo ang mga purple blood beads. Nang tumama ang ika-5 kidlat, ang umaapaw na purple blood beads ay nagbukas ng isa pang bead. Ang ika-57 butil. Bagamat patuloy na tumaas ang lakas ng kidlat, gayon din ang enerhiya ng pag-unlock ng mga purple blood beads, kaya ang unang 2 atake ay humantong sa pag-unlock ng isang bead, at ang kasunod na 3 atake ay humantong sa isa pa. Kuya, mukhang tuwang-tuwa talaga ang lalaking ito, kakaibang sabi ni Benson Wilcox, mukhang walang gaanong lakas ang Blue Lightning na iyon, madali niya itong natatawid, at ang momentum niya ay lalong lumalakas. Oo, kayang mahina ang kidlat kanina. Naguguluhang tanong ng iba habang nakatingin kay Kasede. Imposible yan, sabi ni Kasede na may gulat sa mukha, nabalitaan kong maraming henyo ang gumuhit din ng continuous catastrophic tribulation, pero karamihan ay namamatay sa pangalawa o pangatlong atake. Paano siya nabubuhay pa at hindi nasaktan matapos ang 5 tama? Anong nangyayari? Maaari kayang hindi ito ang patuloy na sakuna? Biglang tanong ni Huhei. Hindi dapat. Umiling si Langya at sinabing, kung talagang ito ang patuloy na katastropikong kapigatian gaya ng sinabi ni Kuya,
Paano naging ganoon kadali iyon? Pakiramdam ko rin ay kakaiba, ngunit pagkatapos malampasan ang patuloy na katastropikong kapigatian, dapat ay puno ng mapupulang ulap ang kalangitan. Kung talagang makakaligtas siya sa lahat ng ito at lilito ang mga mapupulang ulap, iyon ang magiging tuloy-tuloy na kapahamakang paghihirap, kung hindi, hindi. Sabi ni Cassidy. Anong ibig ninyong sabihin sa langit na puno ng mapupulang ulap? Naguguluhang tanong nilang lahat. Huminga ng malalim si Cassidy, mula sa lahat ng kalangitan, napakaraming kaharian, bawat dimensyon, bawat puti o madilim na ulap ay magiging mga makukulay na ulap, isang aura ng bahaghari ang babalot sa mabituing kalangitan, sa kawalan, at sino mang nasa labas ay kailangan lang tumangala para makita ang kalangitan na puno ng liwanag ng bahaghari. Ito ay isang pagdiriwang ng makalangit na daw. Ah, talaga, nanlalaki ang mga mata nilang lahat, gulat na gulat sa ganitong kababalaghan. Tingnan mo, nalagpasan na niya ang ikapitong hampas. Hindi, paparating na ang ikawalo. Buzz, pop 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 pop, muling naglabas ng tunog ang katawan ni Yusuf Zok na parang sumasabog na sitaw, pagkatapos ng 3 pang kidlat, isa na namang purple blood bead ang nabuksan, ang ika-58 bead. Haha, sige na nga. Humagalpak sa tawa si Yusuf Zok, ang mga paghihirap na ito ay parang isang regalo para sa kanya, isang dakilang regalo mula sa makalangit na daw. Buzz, sandaling nang inig ang mga ulap ng tribulation, pagkatapos ay biglang lumiit ng bahagya, at sa wakas ay nagiba bilang isang napakalaking arko ng blue lightning na patuloy na tumatama. Ang ika-9, at ang huli. Kasabay ng isang putok, hindi gumamit si Yusuf Zok ng depensa, walang harang, at hinayaan ang kidlat na tumama sa tuktok ng kanyang korona. Ngunit nang sandaling dumampi ang kidlat sa kanyang korona, nang inig ang mga purple blood beads at mabilis na hinigop ang asol na arko, at pagkatapos ay muling sumabog ang mga purple blood beads nang may isang iglap. 59 na butil. Muntik nang umiyak si Yusuf Zok, pagkatapos ng napakaraming taon, nabuksan na niya ang ika-59 na purple blood bead, at ang tribulation na ito ay nakapagbukas ng 4 na beads ng sabay-sabay. Bagamat 4 na butil ang sabay-sabay na nabuksan, iisang impormasyon lamang ang pumasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Siyempre, matapos mabuksan ang 4 na beads na ito, ang kanyang pisikal na lakas, lakas sa depensa, lakas sa telekinesis, at lahat ng iba pa ay muling tumaas ng 12-dosenang beses. Hamang, pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, dinadama ang kapangyarihang dala ng 4 na nakabukas na purple blood beads, dinadama ang kataas-taasang maringal na kapangyarihang umiiral kasama ng langit at lupa, nagniningning kasama ng araw at buwan. Kasabay nito, ang kalangitan ay naging makulay, at ang nagliliwanag na liwanag ay bumalot sa buong kaharian ng langit. Hindi lang ang kaharian sa langit. Ang 3,000 immortal realms, pati na rin ang hindi mabilang na mga mortal na eroplano, ay nagpakita ng nagliliwanag na liwanag na ito. Ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang angkan ng kaharian ng langit, ang mga lumang antigo mula pa noong unang panahon, kahit na mula sa kaibuturan ng altar ng Diyos ng Kalangitan, maraming banal na pananaw ang nagsaliksik sa kawalan, pinapanood ang kalangitan na puno ng nagliliwanag na liwanag. Lahat ng tao, lahat ng nilalang sa buong kalangitan, tao man o demonyo, o kahit ang mga langgam na hindi pa nabubuo, ay mausisa na pinagmasdan ang abnormalidad sa kalangitan. Natural lang, ang nagliliwanag na liwanag na ito ay hindi magtatagal magpakailanman, pagkatapos lamang ng isang hininga, ang liwanag ay naglaho. Maraming tao ang hindi nakakaintindi sa kahulugan nito, ngunit ang mga nasa matataas na posisyon, ang mga nakakita na sa mundo, ay alam na ang ibig sabihin nito ay may isang taong nakatawid sa isang mapaminsalang kadena ng mga kapigatian, isang walang kapantay na henyo, o marahil isang figurang nasa antas ng demonyo, ang isinilang sa kaharian ng langit. Kasama ang pamilya Torres, si Landon Torres ay mahiwagang nakatayo sa kalangitan, ang nagliliwanag na liwanag ay nawala, ngunit si Landon Torres, kabilang ang marami mula sa pamilya Torres, ay nakatayo pa rin doon, gulat na gulat pa rin. Kung titingnan ng tiyempo, ito ang radiant light ng isang ninefold cataclysmic tribulation, haha, ang ating heavenly realm ay nakalikha ng isa pang prodigy. Biglang tumigil si Landon Torres habang nagsasalita, pagkatapos ay nagsimulang magkalkala gamit ang kanyang mga daliri, pinaikit ang kanyang mga mata,
Kung kalkulahin ang oras, sa loob lamang ng ilang dekada, hindi siya maaaring maging isang lower heavenly god ng ganoon kabilis, hindi ba? Hindi dapat siya, masyadong mabilis, hindi pwede. Anong pinagsasabi mo, kapatid? Lumapit sa kanya ang 2 taong medyo kapareho ni Landon Torres, na parehong may parehong matinding aura. Wala naman masyado, magtanong lang kung sinong tao ang nakatawid sa Cataclysmic Tribulation. Mahinang sabi ni Landon Torres. May ipinadala na kaming tao para magtanong. Napuno ng nagliliwanag na liwanag ang kalangitan, ngunit hindi natin alam ang lokasyon ng kapigatian, kaya kung balak magtago ang tao, maaaring hindi natin talaga siya matagpuan. Gayunpaman, malamang na isa ito sa mga mahuhusay na pamilya, dahil narinig ko na maraming henyo ang palihim na nalinang sa mga pamilyang ito nitong mga nakaraang taon. Hey! Ang pagtawid sa isang cataclysmic tribulation ng isang beses ay walang kabuluhan, hintayin natin at tingnan natin kung kailan niya tatawirin ang pangalawang tribulation, pagkatapos ang nagliliwanag na liwanag ay tatagal ng 2 hininga. Kumusta ka naman, kailan mo planong harapin ang kapigatian? Hindi pa, umiling si Landon Torres, hindi pa dumarating ang oras, kahit na maaari ko na itong hilingin ngayon, tiyak na kamatayan ito, kaya kailangan kong magpatuloy sa paghahanda. Oo, magbubukod na ako ngayon. Nawala si Landon Torres pagkatapos niyang magsalita. Kasabay nito, sa tuktok ng Big Bot Mountain, biglang nagmulat ng mga mata si Yusuf Zoc, at pagkatapos ay tumingin sa paanan ng bundok kina Cassidy, Wolf Fang, Benson Wilcox, at Hu Hei. Nakarating na siya sa Lower Heavenly God at nakapagbukas na ng 4 na purple blood beads, at naabot ang 59 na bid, kaya sa dobleng paglakas na ito, gusto niyang subukan ang sarili laban kay Cassidy, isang mid-level God King, gusto niyang dominahin ang mga God Kings. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1270 pagsugpo sa banal na hari nang makitang iminulat ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at tumingin sa itaas, tinaasan ni Cassidy ang kanyang mga kilay. Sa totoo lang, nagulat siya na si Abraham Nash, ang may-ari ng Breakback Mountain, ay nakaligtas sa nakapipinsalang sunod-sunod na kalamidad. Gayunpaman, isa lamang itong sorpresa dahil kahit na nakaligtas siya sa kalamidad, isa pa rin siyang lower heavenly god, na mas mababa sa kanya, isang mid-level god king. Kaya, hindi iniwasan ni Cassidy ang tingin ni Yusuf Zoc, sa halip, sinalubong niya ito ng diretso. Isa siyang mid-level god king, paano siya matatakot ng isang lower heavenly god? Biglang ngumiti si Yusuf Zoc, saka humakbang sa kawalan, at naglakad palapit ng paunti-unti. Pinaikit ni Lonnie Lopez ang kanyang mga mata, sina Benson Wilcox at Zayden Newton ay labis na balisa dahil hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nitong si Mr. Balak gawin ni Nash. Huminto si Yusuf Zoc 10 metro ang layo mula kay Cassidy, pagkatapos ay ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Ikaw si Cassidy, ang malaking pinuno ng Breakback Mountain, hindi ba? Nagkausap na tayo dati. Ngumisi si Cassidy. Ang ugali niya ay napakawalang awa sa kabila ng kanyang ngiti, na medyo nakakatakot. May 2 pabor ka sa akin. Paano kung maglaban tayo ngayon, at kung manalo ka, maaari kang pumatay ayon sa gusto mo, ngunit kung matalo ka, dapat kang maging alipin ko. Ano ang masasabi mo? Ano? Hinahanap mo ang kamatayan. Malalakas na usapan. Sabay-sabay na humakbang paarap at sumigaw sa galit sina Lonnie Lopez, Zayden Newton, at Benson Wilcox. Naningkit ang mga mata ni Cassidy, paano ako magkakaroon ng 2 pabor sa iyo? Hindi ka babae, at wala rin akong pakialam sa lalaki, anong pag-ibig o pabor ang pinagsasabi mo? Hindi. Inalog ni Yusuf Zoc ang kanyang daliri, noong unang beses, ipinadala mo si Zayden Newton sa bundok Kunlun upang sakupin ang henyong kayamanan sa lupa, ang generative fruit, sa pangalawang pagkakataon, pinasabog mo ang puso ko gamit ang Lone Dragon Finger. Kaya, hindi ba't 2 beses na ito? 2 beses mo na akong binubuli, kaya kailangan nating mag-away ngayon. Nagbibiro ka ba? Akala mo ba magaling ka dahil lang nakaligtas ka sa sunod-sunod na kalamidad? Nawala kang talo. Hindi napigil ang mapangotsyang sabi ni Cassidy. Kung hindi kayo lalaban, papatayin ko ang 3 ito. Turo ni Yusuf Zoc kina Lonnie Lopez, Zayden Newton,
at Benson Wilcox. Lalabanan kita. Humakbang muli si Lani Lopez, nakatayo sa harap ni Cassidy, at malakas na sinabi, natatakot lang ako na kapag natalo ka, tatawagan mo ang mga nakatatanda mo. Balita ko may mga eksperto ka raw dito. Kung gayon, ipapangako o patutuhanan ng mga ekspertong iyon. Walang mga eksperto. Nagsinungaling sa iyo si Zayden Newton. Napailing si Yusuf Zoc habang tumatawa, at saka, sina Zayden Newton, Quick Shooter, at Divine Walker ay nanumpa na ngayon ng katapatan sa akin, at nasa ilalim ng aking pamumuno. Ano? Anong ginawa mo sa tatlong kapatid ko? Sigaw ni Lani Lopez, nanginginig ang palad niya nang lumitaw ang isang mahabang kutsilyo, na katulad ng talam ni Guan Yu. Hey, kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc, saka biglang kumilos. Hindi niya ginamit ang mga magic treasures ngunit gusto muna niyang subukan ang kanyang pisikal na lakas, total, ang kanyang mga magic treasures ay masyadong nakakatakot, at natatakot siyang hindi ito kayang tiisin ni Lani Lopez, kaya ginamit niya ang kamay ng kataas-taasang langit. Ang kamay ng kataas-taasang langit ay kumakatawan sa layunin ng makalangit na daw. Noong nasa lower realm pa lamang siya, hindi na siya matatalo sa pamamagitan ng pag-asa sa kamay ng kataas-taasang langit, at ngayon bilang isang lower heavenly god, matapos mabuksan ang ika-50 na blood bead, pinatigas ng kamay ng kataas-taasang langit ang buong espasyo ng ito ay pakawalan. Whoosh! Sa sandaling iyon, sa isang kidlat, ang kanyang kamay ng kataas-taasang langit ay nakalapit kay Lani Lopez, sa napakabilis na paraan, bago pa man maiwas-iwas ni Lani Lopez ang kanyang espada. Alam mo, si Lani Lopez ay isang junior god king sa ilalim ng heavenly daw. Masasabing walang sino man sa Sky God rank ang makakaligtas sa isang galaw laban sa kanya. Sa Heavenly Realm, hindi lahat ay kayang humamon sa iba't ibang ranggo, dahil ang bawat minor tier ay may malaking pagkakaiba tulad ng sa pagitan ng mga ulap at putik, lalo na ang pagkakaiba sa pagitan ng Sky God rank at God King rank. Pero ngayon, mas mabilis pa sa kanya ang bilis ni Yusuf Zoc, isang junior God King. Walang silbi ang pagiging mabilis. Biglang sumanghal ng malamig si Lani Lopez, at sa mahinahong mga hakbang, naiwasan niya ang kamay ng kataas-taasang langit habang hinihiwa ang kanyang malaking kutsilyo. Boom! Bumangga ang malaking espada sa kamay ng kataas-taasang langit, ngunit biglang umatras ng 3 hakbang ang may pangil na kalaban habang ang kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zoc ay nagkahiwa-hiwalay sa pagtama. Bagamat makapangyarihan ang kamay ng kataas-taasang langit, ang kalaban ay pantay na kakilakilabot. Ang kakayahang gamitin ang kamay ng kataas-taasang langit upang kontrahin ang espada ng kalaban at pilitin silang umatras ng 3 hakbang ay kahanga-hanga na. Si Cassidy, kasama ang iba pa, ay naiwan na tumitibok ang kanilang mga sentido sa gulat. Dahil dumaan sila sa napakaraming labanan, napagtanto nila kung gaano ka-espesyal ang hampas ng palad ni Abraham Nash, hindi lang ito basta pagtulak pabalik sa kalaban. Bagamat nagkahiwa-hiwalay ang kanyang kamay, isa lamang itong mapanlinlang na kamay, at pagkatapos mabasag, hindi nasaktan si Abraham Nash. Sa kabaligtaran, ang may pangil na kalaban ay napatras ng paurong, ang kanyang dugong chi ay naguguluhan at ang kanyang kutis ay naging maputlang berde, malinaw na nagpapakita ng napakalakas na lakas ng hampas ng palad na iyon. Magaling! Bago pa makapagsalita ang kalaban na may pangil, malakas na sumigaw si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon at sumigaw, Skyway Domain, lumabas ka, at harapin mo ang aking Taiji Palm. Ginagamit nga ni Yusuf Zoc ang kalaban na may pangil bilang pagsasanay, kaya, sumugod ang kanyang domain, agad na lumawak sa 60 metro at binalot si Cassidy at ang iba pa sa loob. Tunay nga, ang kanyang domain ay mga 15 metro noon, ngunit ngayon, ito ay lumaki ng 4 na beses sa 60 metro at naging mas malakas. Kung dati ay tila napakanipis ng domain, ngayon sa loob ng domain, ay may siksik na ito, kung saan pakiramdam niya ay tunay niyang kontrolado ang buhay at kamatayan ng iba. Nang mabalot ng domain si Cassidy at ang iba pa, labis na nabahala si Cassidy at agad na nakaramdam ng problema, at nakilala ito bilang ang Skyway Domain. Nagulat din ang may pangil na kalaban at nagpatuloy sa paghindayog ng kanyang espada. Gayunpaman, sa domain, ito ang pangunahing larangan ng digmaan ni Yusuf Zoc. Habang hinihiwa ng may pangil na kalaban gamit ang kanyang malaking espada,
Ang Taiji palm ni Yusuf Zok ay tumama na sa kanyang dibdib ng may di maisip na bilis. Boom! Lumipad ang may pangil na kalaban, nagbuga ng sariwang dugo habang ito ay bumagsak sa lupa. Isang dating hari ng Diyos, na hindi kayang tiisin ang dalawang galaw mula sa isang bagong nakamit na mababang Diyos sa langit, nanlaki ang mga mata ni Kasede sa gulat ng ang may pangil na kalaban ay naiwan na hindi makapaniwala. Wala kang laban. Itinuro ni Yusuf Zok ang kalaban na may pangil at saka humarap kay Kasede, ikaw na ang susunod. Swoosh, humakbang siya papalapit sa araw ng Kase. Naghahanap ng kamatayan. Sigaw ni Kasede habang nanginginig ng malakas ang kanyang katawan, biglang nagpakawala ng malakas na hangin at naglunsad ng isang hampas ng palad, nag-iisang dragon palm. Swoosh! Bang! Tumama ang palad ni Yusuf Zok sa palad ni Kasede, at pagkatapos ay umatras si Kasede ng 3 hakbang habang paulit-ulit na bumagsak sa ere si Yusuf Zok na parang gumugulong na gulong, at may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Malaki ang agwat sa pagitan ng isang Junior God King at isang Mid-Level God King. Maaaring magtagumpay si Yusuf Zok laban sa isang Junior God King, ngunit kapag nakaharap niya ang isang Mid-Level God King, kahit na na-activate na ang ika-59 na Blood Bead at nakamit na ang Lower Heavenly God rank, hindi pa rin niya kayang tapatan si Kasede gamit ang kanyang divine skills. Halina ka sa kamatayan mo. Paulit-ulit na ungol ni Kasede. Isang simpleng mababang Diyos sa langit ang nangahas na saktan ang kanyang nakababatang kapatid. Nangangahas na harapin siya gamit ang hampas ng palad. Ano ito kung hindi ang paghahanap ng kamatayan? Kaya, kasabay ng isang pagtalon, sumugod siya patungo kay Yusuf Zok na parang unggoy, na may napakabilis na bilis. Hindi pa nga nakakalapag si Yusuf Zok nang ang mga daliri ni Kasede ay naging mga kuko na tumututok sa bungo ni Yusuf Zok. Balak niyang patayin si Yusuf Zok. Nang makita ni Yusuf Zok ang papalapit na pagkayam ng mga daliri ni Kasede, biglang sumangot ng malamig. Paghinto ng oras sa larangan ng time-space, Skyway Domain. Mahina niyang hayag. Swoosh! Tumigil ang oras ng sandaling iyon, tumigil ang sansinukob, at pagkatapos ay lumitaw ang Heaven-Earth Rod sa kamay ni Yusuf Zok, direktang tumusok sa braso ni Kasede. Nang itulak ang tungkod ng langit-lupa, kagigising lang ni Kasede, ngunit agad niyang natuklasan ng may takot na ang kanyang kamay at braso, sa ilalim ng itim na tungkod na iyon, ay agad na nabasag na parang papirmakhe. Tapos, nakaramdam siya ng kirot sa ngipin niya. Oo, sakit ng ngipin, dahil nabasag ng Heaven-Earth Rod na iyon ang kanyang buong hanay ng mga ngipin, at ang dulo ng rod ay umabot sa likod ng kanyang lalamunan. Ang oras, sa sandaling ito, ay tumigas.